Nagsisimula ang kwentong ito sa isang mabilis na pagpapakilala sa kaharian ng mga wizard na tinatawag na Pharaonas, eksakto sa sandaling papasok na sa huling yugto ang malaking digmaan para sa trono. Nang gabing iyon, simple at malupit ang plano ng isang makapangyarihang maharlika. Puksain ang ikasyam na prinsipe, si Haynes. Isa sa kanyang mga tauhan ang sabik na naghintay sa sandaling ito dahil wala siyang ibang kikilalaning pinuno kundi ang kanyang pinaglilingkuran. Natagpuan si Haynes sa isang kakaibang palasyo, at dahil dito, ipinag-utos ang kanyang pagbitay kasama ang sinumang hahadlang. Bago sila umalis, gayunpaman, may isang nagsalita at sa halip na magsalita, kumilos ito, at pinadala ang isa sa kanyang mga kasamahan diretsyo sa kabilang buhay. Magalang na humingi ng paumanhin ang binata at nagtanong kung maaari niyang makausap ang ikalawang prinsipe, na agad namang nagpanginig sa kanya sa takot. Isang tunay na tapat na tauhan ang humakbang pasulong at pumusturang depensiba para harapin ang nanghihimasok. Nang mapansin ang mga pulang mata ng manloloob, napagtanto niyang kailangan niyang harapin ang isang dating kakilala, isang walang kwentang nilalang na walang mahika. Kumpiyansa sa tagumpay, nasabik ang lalaki, ngunit sa eksaktong sandali na sasabihin niyang hindi gagana ang mga patagong atake, bigla siyang hinimatay. Walang matakasan, nilamon ng kawalan ng pag-asa ang ikalawang prinsipe. Ang suntok na iyon ay tiyak, tumama sa buto ng ilong sa perpektong anggulo para masira ang utak, na nagpawalan ng silbi sa anumang spell pagkatapos ng tama. Kahit na matapos talunin ang isang kalaban, napagtanto ng binata na mayroon pa ring isang wizard doon na handang harapin siya. Isang malakas na spell mula sa mga espiritu ng kulog ang malapit ng isagawa, ngunit hindi inaasahan ng salamangkero na masisipa muna siya, na nagpabago sa hugis ng kanyang panga sa isang hindi magandang paraan. Nag-alok pa ang binata ng pagkakataon para umalis ang wizard. Gayunpaman, kahit hindi makabigkas ng mga orasyon, sinubukan ng mandirigma na gumamit ng isang bagay na hindi nangangailangan ng mga salita. Ang pagpiling ito ay nagresulta sa pagkahagis niya pababa ng hagdan sa isang suntok lamang. Nagtataka na lamang ang ikalawang prinsip kung paano natalo sa ganoong paraan ang isang espadatsin at isang class A na wizard. Ipinaliwanag naman ng binata na walang batas na nagsasabing mahika lang ang maaaring magdulot ng pinsala. Sa pagpanik, inilabas ng prinsipe ang kanyang sandata at tinanong kung si Haynes ang nagpadala sa nanghihimasok. Ngunit sa kabila ng pagiging isang asasin, itinanggi ito ng binata. Sa pagsasabing naroon siya dahil sa isang kaibigan, halos mawala ng katinuan ang maharlika. Tutal, walang posibilidad na ang isang garuda ay makipagkaibigan sa isang miyembro ng maharlikang pamilya, giit ng prinsipe, na gustong malaman kung ano ang presyo para hindi siya patayin. Gayunpaman, ang pagkarinig niyon ay nagpabalik sa masasakit na alaala ng nanghihimasok at nagpasya siyang tapusin na agad ang pabor. Makalipas ang ilang panahon, ibinalita ang pagkamatay ng ikalawang prinsipe dahil sa isang sakit kung saan nanatiling sarado ang kabaong. Dahil dito, ang mahabang anino na bumabalot sa palasyo ay nagsimula ng maglaho. Habang nagbabasa sa kanyang silid, isang maharlika ang nagulat sa parehong figura tulad ng dati na tumawag sa kanyang pangalan, Haynes. Dahil wala na ang nakababatang kapatid, walang duda na siya na ang susunod na hari. Tinanong ng asasin kung ano ang kanyang nararamdaman ngayong natupad na ang kanyang pangarap. Gayunpaman, sumagot si Haynes na ito ay simula pa lamang. Tulad ng ipinangako niya dati, iginiit ng lalaking blonde na sa pag-upo niya sa trono, aalisin niya ang lahat ng mapang-aping batas laban sa mga taong walang mahika. Dahil matagal na niya itong kilala, hindi na ito kinuwestiyon ng asasin dahil sila ay tunay na magkaibigan. Hindi nagtagal, lumitaw ang isyu na hindi maaaring makilahok ang isang garuda sa koronasyon. Nilinaw ni Haynes na bibigyan niya ito ng pahintulot na ikinatuwa ng kanyang kasama. Bagamat alam ng asasin na hindi siya dapat gumawa ng gulo, naiintindihan niyang nangangailangan ng panahon ang pagbabago ng kaisipan at hindi lahat ay nangyayari sa isang iglap. Dahil dito, iminungkahi ni Haynes na bumalik muna ang kanyang kaibigan sa kanyang bayan. Pumayag ang asasin. Tutal, ngayong tapos na ang digmaan, ang pagpapahinga ang tila pinakamainam na paraan para mapakalma ang isip. Nang araw ding iyon, piniga niya ang isang tela at nilinis ang kanyang sarili sa abot ng kanyang makakaya. May hawak na parol, ginalugad niya ang isang tila abandonadong lugar na puno ng mga arcane na aklat at mga training dummy. Nahihirapan ang binata na paniwalaan na ang buong buhay niya ng pakikipaglaban ay sa wakas ay nagwakas na. Dahil wala siyang mahika, walang sinuman ang makakatukoy sa kanya, isang bagay na lubhang kapaki-pakinabang para sa isang tao sa kanyang propesyon. Mula sa simula, ang pinakamapanganib na mga kalaban ay ang mga makapangyarihang wizard pati na rin ang mga espadatsin at martial artist. Sa makatuwid, kung hindi niya kayang harapin ang mga ganoong kalaban, iminungkahi niyang pag-aralan din ang mahika. Agad na naalala ni Haynes na hindi nagtataglay ng ganoong kaloob ang kanyang kaibigan, ngunit desidido na siya. Nagpasya ang binata na pag-aralan ang mahika ng higit sa sinuman at sanayin ang kanyang katawan hanggang sa malampasan niya ang kawalan na iyon. Iyon ang kasunduang ginawa nilang dalawa bago magsimula ang lahat. Sa muling pagbabalik tanaw sa mga materyales na iyon, napagtanto ng asasin na tunay ngang naging mahaba at nakakapagod ang digmaan.
Sa wakas, sa kanyang karaniwang paglabas kinabukasan, tinawag siya ng isang tindero mula sa malayo para tingnan ang mga bagong dating sa pwesto. Mayroong mga sariwang pinya na ibinebenta, isang bagay na bihira sa rehiyong iyon. Iniisip ng binata na bumili ng isa para iregalo sa isang kasama, tiyak na ikaliligaya nito. Pagkatapos ay sinabi ng mga ngalakal ang presyo, isang tansong barya. Ngunit nang mapansin ang mga pulang mata sa ilalim ng talukbong ng customer, agad siyang tumanggi sa pagbenta. Dahil dito, naglabas ang asasin ng 2 pilak na barya mula sa kanyang bulsa at tinanong kung gusto ba talaga ng lalaki na magtrabaho o hindi. Gaya ng inaasahan, nagsimula ang mga bulungan, lahat ay nagkokomento tungkol sa isang Gerudo na malayang naglalakad sa kanilang kalagitnaan. Habang papalapit ang binata, umaatras ang mga tao, sa takot na sila rin ay sumpain. Ang sumpang tinutukoy nila ay kinasasangkutan ng kaisa-isang lahi na kilalang walang taglay na mahika, ang mga Garuda. Ilang taon na ang nakalipas, isang hari ang nagpasya na ang mga Garuda ay tratuhin na parang mga baka ng mga Alcair, na lumilikha ng isang sistema ng kapangyarihan na nakabatay lamang sa mahika. Ginamit sila bilang mga alipin, ipinadala bilang pain sa mga digmaan, at kung hindi pa yon sapat, ang mga massacre na dati binabaliwala ay sinimulan pang hikayatin. Sa madaling salita, lahat ng problema ng bansa ay ipinasa sa mga balikat ng mga Garuda, isang bagay na lubhang maginhawa para sa monarkiya. Lahat ng iyon ay nagpasama sa pakiramdam ng asasin. Gayunpaman, ang tanging magagawa niya ay ipagdasal ang isang araw kung kailan magbabago ang lahat ng lubusan. Sa gitna ng daan, nakasalubong ng binata ang isang batang babae na nadapa habang sinusubukang makahabol sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang umiyak. Tulad ng sinumang disenteng nakatatanda, huminto siya para tulungan ito, at pagkatapos ay napansin nito ang kanyang mga pulang mata na nagpapakita ng kaunting pag-aalala. Gayunpaman, ang reaksyon nito ay hindi paghuhusga, kundi paghanga. Ito ang unang pagkakataon na may nag-react sa ganoong paraan, at hindi nagtagal ay umalis ang bata, na nag-iwan sa Gerudo ng kakaibang lasa ng pag-asa. Higit kailanman, tila malapit na ang araw kung kailan siya ay tratuhin bilang kapantay, at simula pa lamang iyon. Makalipas ang ilang panahon, sumapit ang gabi. At pagkatapos ng 10 taong pagkawala, nagsimulang mag-isip ang binata kung paano siya tatanggapin. Ilang taon na ang nakalipas, habang nasa kubo pa, pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa paglalaro ng kutsilyo sa halip na iabot ito. Kahit na pinipilit siyang maghanap ng trabaho, hindi ito tunog na panggigipit, kundi pag-aalaga. Nais lamang niya na makahanap ng trabaho ang kanyang anak at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Alam na maaari siyang makaharap ng mga paghihirap, sinigurado niyang paalalahanan siya, kasama ang kanyang kapatid, na laging bukas ang kanilang pintuan para sa kanyang pagbabalik. 10 taon makalipas, dala-dala pa rin ng binata ang isang agimat na nag-ugnay sa kanya sa mga panahong iyon kasama ang pamilya. Gayunpaman, sa kabila ng gabi na, ang lugar ay kasing liwanag ng araw at kasing init ng impyerno. Sa sandaling iyon, ang pag-asang kinabukasan na binuo ng asasin ay muling gumuho. Nang makita ang lahat ng apoy, ang unang reaksyon ng binata ay magtaka kung buhay pa ba ang lahat. Sa unang pagkakataon, sinabi niya ang kanyang pangalan ng malakas, Van, para ipaalam na naroon siya. Sa kasamaang palad, natagpuan ni Van ang isang residente na nakahandusay sa lupa sa isang napakasamang kalagayan, at hindi lang isa. Mayroon ding ibang mga bangkay pati na rin ang mga taong binitay at nakabitin sa isang puno. Lahat ay may mga pamilyar na mukha na naging dahilan ng pagguho ng isipan ng binata. Para kay Van, walang katuturan na gawin iyon ng mga kriminal, ngunit ang pinakamahalaga ay hanapin ang kanyang ina at ang kanyang kapatid na si Rina. Lahat ng ginawa niya hanggang sa sandaling iyon ay para sa kanila. Ang kanyang pinakadakilang hiling ay gawing isang lugar ang bansang iyon kung saan silang dalawa ay maaaring mamuhay ng maligaya. Iyon ay hanggang sa marating niya ang dating kinatatayuan ng kanyang tahanan at harapin ang pinakamasamang posibleng tanawin. Mayroon ding isang nakabitin doon tulad ng iba, at nang lumapit si Van, nakilala niya ang kanyang ina. Buhay pa, sinusubukan niyang magsabi ng isang bagay, ngunit ang pagkabigla ay tuluyang nagpaparalisa sa binata. Tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan hanggang sa bigla niyang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Kahit na malubhang nasugatan, buhay si Rina, ngunit bumagsak siya pagkatapos siyang tawagin. Agad siyang sinuportahan ni Van, ngunit sa halip na mga paliwanag, hiniling niya na tumakas siya, na sinasabing hinahanap pa rin siya ng may kagagawa ng lahat ng ito. Hindi naniniwala si Van na may iba pang mga kakampi ang ikalawang prinsipe at, sa una, sinubukan siyang tulungan. Gayunpaman, ang dugo sa lupa ay bumubuo na ng napakalaking sanaw. Sa huli, umamin si Rina na natuto na rin siyang magluto at, habang umiiyak, ipinahayag na ang kanyang pinakamalaking pangarap ay makitang kumain si Van ng isang bagay na gawa niya. Unti-unti, nawawalan ng kinang ang mga mata ng dalaga, at sa kanyang huling lakas, hiniling niya sa kanyang kapatid na huwag sisihin ang sarili dahil wala sa mga ito ang kanyang kasalanan. Sa huling sandali, literal na sinaksak si Van sa likod ng isang kabalyero. Kasama niya, maraming iba pa ang nagdiwang sa tagumpay sa paniniwalang katatapos lang nilang puksain ang pinuno ng hukbong rebelde.
Gayunpaman, napansin ng isa sa kanila na nananatiling nakatayo ang binata, at ipinapakita ng kanyang tingin na mayroon pa ring pagnanais na lumaban. Bago ibigay ang huling suntok, tinanong ng kabalyero kung bakit hindi sinubukan ni Van na iwasan ang atake. Sumagot ang binata na wala nang natitirang buhay na gusto niyang protektahan. Para sa kabalyero, iyon ay isang dahilan na karapat-dapat kahabagan. Ngunit bago tanggapin ang sarili niyang katapusan, tinanong ni Van kung sino ang nag-utos ng massacre na yon. Walang paligoy-ligoy, sumagot ang lalaki na galing mismo sa kamahalan ng utos, at sumigaw si Van na hinding-hindi gagawin ni Haynes ang ganoong bagay. Taliwas sa lahat ng inaasahan, biglang lumitaw ang lalaking blonde doon mismo. Nagulat si Van sa paglitaw nito dahil, sa mga salita niya, tila naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para magpakita na para bang hindi pa yon sapat. Kinutya siya ni Haynes, tinatanong kung naghahabol ba si Van ng mga alaala. Sa pagpapaliwanag ng dahilan ng lahat, sinabi ng hari na ang kasalanan ay nasa mismong binata. Ayon sa kanya, ang mga asasin na kayang baliwalain ang magical detection, magtago kahit saan, at pumatay ng makapangyarihang kalaban gamit lang ang pisikal na lakas ay isang banta. Isang panganib na maaaring yumanig sa kanyang mapayapang paghahari, at kaya kailangang lipulin. Nagpakita ng pagkasuklam si Van sa pagkakaloko sa kanya, ngunit idineklara ni Haynes na tutuparin pa rin niya ang kanyang pangako. Tutal, kapag nalipol na ang mga Garuda, wala nang matitira para diskriminahin. Naghanda na ang kabalyero para sa pangwakas na pag-atake. Ngunit sa pagkakataong ito, hinawakan ni Van ang talim gamit lang ang isang kamay. Ang pag-alam sa katotohanan ay nagbago ng lahat, ginawang matinding pagnanais na maghiganti ang sakit. Kahit na mahina at sugatan, alam na alam ni Haynes kung gaano kahalimaw ang binatang ito. Pumosisyon ang mga kabalyero upang protektahan ang kamahalan, habang ang hari mismo ay naghahandang labanan si Van na tumawid sa unang linya ng depensa sa isang iglap. Gamit ang lihim na shadow teknike ng kanyang lahi, sinimulan niya ang ataking kilala bilang Final Blow. Bilang tugon, itinutok ni Haynes ang lahat ng kanyang mahika sa spell na tinatawag na Lucius Sagittarius. Kaya, nagbanggaan ang pinakamalakas na atake ng dalawang dating magkaibigan. Matapos ang mahabang sandali ng labanan, sumapit ang gabi, nagkalat sa lupa ang mga katawan ng mga kabalyero. Ang pinakakahanga-hanga ay kahit sa ganoong estado, lumaban pa rin si Van para protektahan ang kanyang kapatid, tulad ng kahit sa kamatayan ay tumanggi siyang yumuko sa alker. Itinuturing ito ni Haynes na gawa ng isang hangal, ngunit tinanggap niyang hindi niya mababago ang isip nito at inamin na kailangan niya lang itong talunin sa pamamagitan ng dahas. Pagkatapos, halos hindi na makaligtas si Van, nawawala sa pag-isip. Matapos ang matinding pakikipaglaban, tumanggi siyang magtapos doon ang kanyang kwento. Hindi pa kumpleto ang kanyang paghihiganti, kaya kailangan niya ng isa pang pagkakataon, isang bagong oportunidad para sa susunod, masiguro man lang ang isang katanggap-tanggap na kapalaran para sa kanyang lahi. Marahil narinig ng tadhana ang kanyang pakiusap. Dahil nang pumikit ang kanyang mga mata sa lupa, nagmulat siya sa isang napakapamilyar na silid na mas lalong hindi kapanipaniwala. Umaakyat si Rina sa hagdan at nagtatanong kung gising na ang kanyang kapatid. Sumigaw si Van, tinatanong kung ayos lang ba siya, ngunit wala siyang maintindihan. Kumbinsidong nananaginip lang siya, narinig niya ang dalaga na iginigiit na maghanda na siya. Tutal, kaarawan niya yon. Maya-maya'y lumitaw ang kanilang ina, hinihikayat siyang bumangon na sa kama. Tumingin si Van sa salamin at hindi makapaniwalang napagtanto na bumalik siya ng 10 taon sa nakaraan. Para ipagdiwang ang kanyang 15 kaarawan, naghahanda ang pamilya ng isang piknik. Sinabi ng kanyang ina at kapatid na sayang kung mananatili lang sa bahay sa ganito kagandang araw. Nagsimulang magtaka si Van kung lahat ba ng iyon ay isang panaginip lang talaga. Bigla, humangin ng malakas sa lugar, ikinakalat ang mga talulot ng bulaklak sa hangin. Sa mga ito, isa ang dumampi sa bida, at naramdaman niya ang pagdikit na sapat na para maintindihan na totoo ang lahat dahil ramdam pa rin niya ang bigat ng pagsasanay sa kanyang katawan. Kasabay nito ang amoy ng usok mula sa lungsod at ang mga huling salita ni Rina. Mas matindi pa sa lahat ng ito ang sakit ng sinaksak na dibdib at ang mga sigaw na umaalingaw pa rin sa alaala. Tinanong ni Rina kung ano ang problema, ngunit iniba ni Van ang usapan. Tinawag siya ng kanilang ina maya-maya, ipinapaalam na halos handa na ang piknik. Pinuri ni Van ang bango ng pagkain habang binabati ni Reina ang kanyang kapatid ng maligayang kaarawan. Kasabay nito, isang grupo ng mga kabalyero ang humaharurot sa pangangaso ng mga erehe. Kakaunti lang ang malalakas na salamangkero at hindi sapat ang bilang ng mga sundalo, kaya tunay na panganib ang pagkabigo. Sa unahan nila ay ang nagsasariling distrito ng mga Garuda. Nagkomento ang isa sa mga kabalyero na hindi naman sila sibilyan, kaya walang problema kung may mamatay man. Kahit hindi komportable dito, tahimik na sumang-ayon na lang ang Amazon. Pabalik sa pagdiriwang, pinuri ng bida ang pagkain, sinasabing nagdulot ng kakaibang nostalgia ang lasa nito. Kakaiba ito dahil naghanda ang kanyang ina ng katulad nito kahapon sa tulong ni Rina. Dahil lang doon, napansin ng binata ang maliliit na di kasakdalan sa putahe. Unti-unti, nagsisimula na niyang tanggapin ang katotohanang bumalik siya ng 10 taon sa nakaraan. May pagkakataong ulitin ang lahat, bagaman hindi pa niya alam kung saan magsisimula.
Muli, tinanong siya ng kanyang ina kung nag-aalala pa rin ba siya, at saka naalala ni Van. Sa mga Garuda sa edad na 15, karaniwang pumili ng sariling landas, at para sa kanya, mayroong 3 pagpipilian. Ang una ay magtrabaho sa maliliit na trabaho sa lungsod, ang pangalawa ay umalis para maghanap ng mga mapanganib na gawain, at ang pangatlo ay tahakin ang buhay ng isang mersenaryo. Kahit walang mahika, malalakas ang mga Gerudo, at dahil hindi sila matukoy, mahusay sila bilang mga escort. Kapag nagdigmaan ang mga kaharian, ipinapadala sila sa unang linya at halos hindi nakakaligtas. Ngunit sa ilang nakabalik, malalaking yaman ang ipinangako. Nagkomento ang ina na hindi naman masama ang buhay mersenaryo dahil ang perang ito ang nagbigay daan para mabuhay ng mas maayos ang pamilya. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi niya nais ang ganoong kinabukasan para kay Van. Sa nakaraan, binaliwala niya ang payo at tinahak ang landas na iyon, na sa huli ay humantong sa pagkikita nila ni Haynes. Bigla, ang lahat ng samahang iyon ay naantala ng isang malakas na ingay. Tumunog ang kampana, at tumayo si Van sa mismong sandaling iyon, naiintindihan kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito. Saglit niyang nakalimutan, ngunit agad siyang tumakbo at sinabihan ang kanyang pamilya na umalis ng lungsod nang walang anumang paliwanag. Medyo sa unahan, isang lalaki ang nagtatalumpati, sinasabing ipinahayag ng mga Diyos na ang dumi ay kasalanan. Ayon sa kanya, kinukupkop pa rin ng kaharian ang mga marumi at walang kakayahang nilalang na kilala bilang Garuda. Para sa grupong iyon, sila ay isinilang na may bahid at may dalang kadiliman. Ang tinatawag na mga purifiers ay isang ekstremistang paksyon ng relihiyon sa loob ng kaharian ng mga salamangkero. Ang kanilang radikal na ideolohiya ay nagdulot sa kanila na ituring na mga erehe ng simbahan, at isa sa kanilang mga paniniwala ay nagsasaad na ang mga Gerudo ay mga ahente ng kasamaan. Sa ika-15 kaarawan ni Van, tumakas ang mga panatikong ito mula sa kabisera at nagtago sa nagsasariling distrito. Walang anumang maayos na seguridad, nagsimula silang gumawa ng mga kalupitan sa ngalan ng tinatawag na purification. Noong araw na yon, nagtago lang si Van sa isang eskinita kasama ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay hindi niya balak ulitin yon. Nasa loob na ng lungsod, gumalaw siya sa gitna ng mga tao nang napakabilis, umaakyat sa mga pader at hindi napapansin. Sa pagtatapos ng talumpati, isa sa mga purifiers ang naghahandang burahin ang mga kasalanan ng isang Garuda gamit ang apoy. Nasa ibabaw na niya si Van dahil ang pinakapangunahing tuntunin laban sa mga salamangkero ay atakihin sila nang hindi nila namamalayan. Ang tamang target ay ang utak at ang vocal cords para mapigilan ang anumang pagcast ng spell. Gayunpaman, sa sandaling mapabagsak niya ang isa, nalantad ang kanyang posisyon sa mga kakampi at kalaban. Sinubukan ng isa sa mga panatiko na kumilos agad, ngunit nilampasan siya ni Van at sinaksak gamit ang sariling espada ng kalaban. Tanging mga sandatang may mahika lang ang makakatagos sa mga mystical barrier, kaya kinakailangang gamitin ang sa mga kalaban. Isa pang kultista ang nagsimulang mag-cast ng long-range electric spell, ngunit inihagis ni Van ang katawan ng natalo laban sa kidlat. Pagkatapos ay sumugod siya mula sa ibaba at nagpakawala ng isang malupit na suntok na nagpatalsik sa target. Naniniwala si Van na 3 na lang ang natitirang kalaban nang sumigaw ang isa sa kanila na tumigil siya. May hawak siyang babaeng bihag, handang patayin ito kung hindi siya susundin. Hindi inaasahan ng binata na mayroon pang ibang kalaban, ngunit wala rin siyang nakitang bentahe sa pagsuko. Ang takot na nakaukit sa mukha ng bihag ay totoo, at sa isang desperadong kilos, lumuhod si Van, nagmamakaawa sa salarin na tumigil. Ngumiti ang kultista ng may kasiyahan at sumigaw na dapat ganoon na ang ginawa niya mula pa sa simula. Maya-maya, sinipan ng malakas ng isa pang panatiko si Van Hard sa tiyan na nagpatumba sa kanya sa lupa. Ang mga natitirang purifiers, puno ng galit, ay nagsimulang bugbugin siya ng walang tigil. Bagaman gusto nilang pahirapan siya, inutusan sila ng tila leader na tapusin na ito agad. Nakaramdam siya ng masamang kutob na para bang maaaring magkamali ang lahat kung hindi nila agad papatayin ang binata. Napansin na hindi sumusunod ang kanyang mga kasama, binitawan ng kultista ang bihag para kumilos. Nang hindi na nasa panganib ang babae, isa pang tao ang namagitan, nagcast ng ice spell. Tinamaan ng spell ang panatiko mula sa likod, kumalat ang yelo sa buong katawan nito, at hindi na siya makagalaw. Pagkatapos ay binalaan siya ng kabalyero na huwag gumalaw dahil maaari siyang mabasag. Sa ngalan ng hustisya ng kaharian, idineklara niya ang pag-aresto sa lahat ng mga panatiko na ikinatakot ng husto ng kultista. Hindi lubos na maintindihan ni Van kung bakit sa kanyang nakaraang buhay, napakatagal dumating ng tulong. Sinubukan pa rin ng kultista na utusan ang kanyang mga kasama na patayin ang babae, ngunit lahat sila ay nagyelo na parang mga estatwa. Dahil dito, natanggap ng mga kabalyero ang utos na disarmahan ang bawat isa sa kanila, na nag-iwan kay Van na mag-isa sa harap ng nagligtas sa kanya. Nasaksihan niya ang lahat ng ginawa ng binata, ngunit sa halip na mag-alala, nagpasya siyang ibigay sa kanya ang lahat ng papuri. Tutal, sapat na sana ang fire mage na tinalo ni Van para gawing abo ang buong lungsod. Hindi naman sa hindi niya kayang talunin ito, ngunit gumagawa siya ng plano para mabawasan ang pinsala.
Ang katotohanang napabagsak siya ni Van, tila, ang naging mitsa para kumilos ng mas mabilis ang kaharian. Gayunpaman, tinanong ng babae kung ano ang gusto niyang gantimpala, ngunit nagpasalamat lang ang binata sa pagligtas sa kanya. Dahil sa pagtataka, tinanong niya ang kanyang pangalan, at nang marinig ang sagot na Van, ipinakilala niya ang sarili bilang si Helene. Kahit na tumanggi siya sa anumang gantimpala, inanyayahan siya ni Helene na bisitahin ang Magic Academy, na lubos niyang ikinagulat. Nang marinig ang tungkol sa akademya, tinanong ni Van kung ito ba ay sa kaharian, at kinumpirma ni Helene, sinabing kahit ang mga karaniwang tao ay maaaring mag-enroll kung may talento sila. Narinig na niya ang pangalang iyon sa kanyang nakaraang buhay dahil maraming maalamat na mandirigma at wizard ang nagmula roon. Gayunpaman, kinuwestiyon ni Van kung bakit siya partikular ang napili, at pagkatapos ay hiniling ni Helene na mag-usap sila sa ibang lugar. Hinawakan niya ang kamay ng binata at nagsimulang hilahin siya na halos sa pilitan. Tungkol naman sa patutunguhan, hiniling niya na ituro ang daan dahil mas alam niya ang lugar kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang minuto at sa kabilang ibayo ng ilog, nakarating ang dalawa sa isang tahimik na lugar kung saan walang makakarinig sa kanila. Doon, tinanong ni Helene kung hindi ba ito isang perpektong lugar para sa isang pagpatay. Walang babala, lumikha siya ng isang busog na yelo at nagpakawala ng isang nagyelong palaso sa direksyon ni Van. Rumesponde ang binata ng may bilis na maihahalin tulad sa isang magical step, ngunit hindi gumagamit ng anumang mahika. Ang paggawa ng ganoong bagay gamit lamang ang pisikal na lakas ay ikinagulat ni Helene dahil nalampasan na niya ang kanyang paningin at naabot ang kanyang blind spot. Kahit na, hindi sumugod si Van dahil sinasabi ng kanyang mga instinct na sinusubukan lang siya nito. Lalo pang nangamba ang babae nang marinig ang tono ng isang bihasa na nagmumula sa isang napakabatang lalaki. Tinanong ni Van kung ito ba ay isang pagsubok. Sumagot si Helene na bahagi ng kanyang pagkatao ang tiyakin ang mga bagay-bagay gamit ang sarili niyang mga mata. Kinuwestiyon niya kung ano ang gagawin nito sa impormasyong iyon. Direkta niyang sinabi na maaaring taglay ni Van ang kapangyarihang baguhin ang kapalaran ng mga Garuda. Gayunpaman, magsisimula lamang iyon kung mag-enroll siya sa Magic Academy. Tinanong ni Van kung ang night conference ang tinutukoy niya, at kinumpirma ni Helene, sinabing naniniwala siyang posible ito sa kanyang mga kakayahan. Ang night conference ay isang sistema na nagbibigay ng gantimpala sa mga pambihirang estudyante ng akademya. Anuman ang kanilang katayuan, ang mga naaprubahan ay tumatanggap ng karapatang magtatag ng isang maharlikang pamilya sa kaharian. Ang mga lupang ipinagkakaloob ay karaniwang tumutugma sa lugar na pinagmulan ng kandidato. Sa kaso ni Van, walang duda na ito ay magiging ang autonomous district ng mga Garuda. Lubos siyang nabigla dito dahil hindi niya ito kailanman naisip. Ang posibilidad na yon, hindi tulad sa kanyang nakaraang buhay, nasa ibaba pa siya ng age limit para sa pagsusulit. Bago pumayag, gayunpaman, sinabi ni Van na mayroon pa siyang 3 tanong, at pumayag si Helene na makinig. Naalala niya na kakailanganin niya ng rekomendasyon mula sa mga maharlika, ngunit tiniyak sa kanya nito na siya ang susulat ng isa. Dahil sa kanyang interes, hiniling ni Helene na itanong niya ang pangalawang tanong. Tila walang katotohanan para kay Van na pumasok sa isang Magic Academy nang walang anumang mahika, at sumang-ayon si Helene. Gayunpaman, ipinaalala niya na ang lahat ng nanalo sa komperensya ay may pagkakatulad sa muling pagtuklas sa prinsipyo ng mahika. Ipinakita ng mga pag-aaral sa mga gayuma, mga magical circle, at iba pang larangan na mas malawak ang mahika kaysa sa inaakala. Ang pagtalo sa mga wizard nang hindi gumagamit ng mahika ay maaari ring maging isang larangan ng pag-aaral kung kikilalanin ng mundo ang kanyang lakas. Sa madaling salita, naniniwala si Helene na hindi ito imposible para kay Van. Sa huling tanong, itinanong niya ang tunay na layunin sa likod ng lahat ng ito. Gustong malaman ni Van kung ano ang kanyang mapapala sa pagtulong sa kanya na makamit ang isang titulong maharlika. Tinanong ni Helene kung hindi ba siya nagtitiwala sa kanya. Sumagot si Van na kailangan niyang maunawaan kung ano ang balak niyang makuha sa paggawa sa kanya bilang pinuno ng mga Garuda. Kahit na aminin niyang may makukuha siya rito, tumanggi siyang sabihin kung ano na nagpanatili sa kanyang pagiging alerto sa babae. Biglang sumigaw si Rina para sa kanyang kapatid habang tumatakbo papalapit sa kanya, tinatanong kung ano ang ginagawa niya roon. Narinig niyang nakipag-away si Van sa ilang mapanganib na tao at humingi siya ng tawad sa pag-aalala sa kanya. Naging epektibo ito dahil agad niyakap ng dalaga si Van. Lagi niyang sinasabi na magiging maayos lang siya at pagkatapos ay gagawin ang pinakamapanganib na mga bagay na posible. Kaya gusto niyang ipakita kung gaano sila nag-aalala ng kanilang ina. Pinagmasdan ni Helene ang lahat ng pagpapakita ng pagmamahal sa pagitan ng magkapatid at nagkomento na hindi kailangang magtiwala ni Van sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala niya na kung maghahangad siya ng isang titulo, magkakaroon siya ng karapatang protektahan ang kanyang kapatid at ang buong pamilya. Isinumpa niyang hindi ito isang panlilinlang gamit ang pangalan bilang parangal sa pamilya Stinner. Pagkaalis ni Helene, napaisip si Van habang yakap pa rin si Rina. Nang malaman ng kanilang ina na hinarap niya ang mga purifiers, labis siyang nayanig. Gayunpaman, nang makita ang mga tao mula sa buong bayan na nagpapasalamat sa tulong,
nakilala niya ang kabayanihan ng kanyang anak, tulad ng kanyang asawa, at mumiti. Nang maglaon, lumabas ang paksa tungkol sa akademya na nagdulot ng higit pang pagkagulat. Ipinaliwanag ni Van ang tungkol sa gantimpala, ang liham ng rekomendasyon, at ang desisyong ginawa niya. Sinubukan ni Rina na mangatwiran na ang lugar na iyon ay eksklusibo para sa mga Alcaire, at iyon mismo ang dahilan kung bakit gustong pumunta ni Van, upang patunayan na hindi sila mas mababa sa kanila. Marami siyang inisip, ngunit wala siyang makitang ibang paraan para iligtas ang lahat. Sa kanyang nakaraang buhay, nakahanap lamang siya ng kahulugan sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa isang kandidato sa trono. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi niya maaaring agawin ang kaharian ng walang plano o mag-aksaya ng mga pagkakataon tulad ng inalok ni Helene. Minsan nang namatay si Van, kaya kung may anumang sinag ng pag-asa, hahawakan niya ito. Ang kanyang pagnanais na wakasan ang diskriminasyon laban sa mga Garuda ay nanatiling buo. Ikinagulat iyon ng dalawa, lalo na ang ina na nakita sa mga mata ng kanyang anak ang parehong ekspresyon ng kanyang asawa. Kahit na sabihin hindi niya alam kung sang-ayon siya, napagtanto niyang hindi niya ito mapipigilan. Tinanong ni Van kung patatawarin siya, ngunit nagsisimula na siyang tanggapin ang katotohanan. Tinatanggap din na namanan niya ang katigasan ng ulo ng kanyang ama, na umani ng taos-pusong pasasalamat mula sa binata. Sa pag-iba ng usapan, kinuwestiyon ng ina kung paano niya babayaran ang registration fee at ang tuition dahil hindi libre ang akademya. Iyon marahil ang tanging punto na hindi isinaalang-alang ni Van. Hindi niya inaasahan na may iba pang kailangang lumaban para doon maliban sa kanya, at nag-alok din ng tulong si Rina. Ngunit ang mabuhay mula sa hirap ng dalawa ay tila mas masahol pa sa kamatayan para kay Van. Nabalot siya ng desperasyon sa pag-iisip kung paano siya kikita ng pera hanggang sa mawala ang pag-aalala. Kahit hindi humihingi, nagpadala si Helene ng gantimpala para sa mga natalong purifiers na sapat na para makapaghanda sa paglalakbay ng may kapayapaan ng isip. Alam ng ina na haharapin ni Van ang diskriminasyon sa akademya, kaya hiniling niya na huwag siyang maging mapait. Sinabi niya na panatilihing nakataas ang kanyang noo dahil siya ang kanyang pinakamalaking karangalan, isang bagay na matatag na tinanggap ng binata. Bago umalis, nangako si Rina na gagawa ng pinakamasarap na mushroom soup pagbalik niya, at sinabi ni Van na abangan niya ito. Kaya, sinimulan niya ang paglalakbay, nagpaalam mula sa malayo, determinado na tuparin ang pangako sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating siya sa mga tarangkahan ng lugar kung saan siya mananatili ng matagal. Ito ang panahon kung kailan nagtitipon sa akademya ang mga kabataan mula sa buong kaharian. Unang nagpakilala si Alexis von Hohenberg. Ipinakita ang isang liham ng rekomendasyon mula sa kanyang sariling ama na nagpayuko sa gwardiya sa harap ng maharlika. Di nagtagal, ipinakita ni Elizabeth Krusner ang isang liham na nilagdaan ng isang duke at nakatanggap ng parehong paggalang. Sa wakas, pagkakataon na ng bida, ngunit halata namang hindi siya makakalusot ng hindi napapansin. Mabilis na nagsimula ang bulungan. Lahat ay nagkokomento tungkol sa Garuda na nangahas na magpakita doon. Mahinahong sinabi ni Van na wala siyang ginagawang masama dahil nag-a-apply lamang siya para sa pagsusulit. Hindi nito napawi ang inis ng gwardiya. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na ang moto ng akademya ay tanggapin ang lahat anuman ang katayuan. Nagalit ang mas batang gwardiya sa pag-aakalang ito ay isang provokasyon. Napagtanto ni Van na mapanganib ang sitwasyon dahil madali lang talunin ang lahat doon sa pamamagitan ng lakas ngunit magdudulot ito ng gulo. Sa sandaling iyon, hiniling ng mas matandang gwardiya sa kanyang kasama na kumalma. Sa wakas, may lumitaw na may kaunting sentido komun. Nagkomento ang veterano na bawat taon ay may ilang naliligaw na Garuda na sinusubukang pumasok. Sa medyo magalang na tono, ipinaliwanag niya na hindi sila nagdidiskrimina sa sinuman ngunit nangangailangan ng liham ng rekomendasyon. Ang hindi niya inaasahan ay mayroon pala talaga si Van. Nang suriin ito at makita ang selyo ng isang maharlika, sumigaw ang isa sa mga gwardiya na imposible yon at walang maharlika na gagawa ng ganoong bagay. Sinubukan niyang kumpiskahin ang selyo sa paniniwalang peke ito, ngunit hinawakan ni Van ang braso ng lalaki at ibinagsak siya sa lupa. Lahat ng naroon, nang walang pag-aalinlangan, ay napanganga habang nagtataka ang mas matandang gwardiya kung paano bumagsak ang kanyang kasamahan nang hindi man lang nauunawaan. Di nagtagal, isa pang figura ang lumitaw na nagtatanong sa dahilan ng lahat ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, lumuhod ang dalawang gwardiya sa harap ng ginoong taga-suri. Sinubukan sabihin ng mas matanda na hindi ito seryoso, ngunit labis na nakuha ng Garuda ang atensyon, kaya kinailangang magpakilala ni Van. Mahinahon niyang ipinaliwanag na inirekomenda siya ni Helene Steiner. Karamihan ay hindi naunawaan kung ano ang ibig sabihin yon, ngunit agad na nakilala ng taga-suri ang pagiging tunay ng liham. Dahil dito, nilunok niya ang kanyang pride at humingi ng paumanhin para sa pag-ugali ng mga gwardiya. Gayunpaman, ang katotohanang mayroong tulad ni Van na may basbas ng pamilya Steiner ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Mabilis na napagtanto ng binata na si Helene ay hindi basta-bastang maharlika. Pagpasok sa mga tarangkahan ng akademya, napansin ni Van na ang kapaligiran ay pinamumunuan lamang ng mga elitista.
Gayunpaman, nakilala niya ang ilang pamilyar na mukha, tulad ni Dietrich, na ibang-iba sa walang takot na espadang kilala niya. Bukod sa kanya, naroon din ang makapangyarihang fire mage na si Shell. Nakilala rin ni Van si Lunaris na balang araw ay magiging banal na dalaga ng katarungan. Lahat ng mga talentong iyon ay nagtipon sa isang lugar. Hindi tulad niya lahat sila ay magiging bayani ng kaharian, sikat sa pakikipaglaban sa unahan. Subalit, nang magsimula ang mga alitan sa paghalili, sila ay naging mga tau-tauhan ng mga tiwaling prinsipe. At sa isang paraan o iba pa, napilitan si Van na puksain sila gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa buhay na ito, malayo sa mga anino, kailangan niyang makipagkumpetensya sa kanilang lahat. Hindi ito magiging madali, ngunit iyon ang unang hakbang upang baguhin ang kaharian. Bigla na lang, lumitaw ang unang nambubulas, determinado na galitin siya. Tinanong ni Van kung para sa kanya ang komento, at halata naman ang sagot. Sinubukan ng binata na sabihin na malaya siyang makakalakad sa akademya, ngunit nasaktan ang Maharlika. Tulad noon, sinubukan niyang ipilit ang sarili at maliitin siya bilang isang reflex. Ang asasin na si Van ay nag-isip na ibaba ang kanyang ulo. Pagkatapos, naalala niya ang pakiusap ng kanyang ina na panatilihin ang kanyang tindig. Noon, sinabi rin ni Haynes na ang paggalang sa sarili ang humuhubog sa reaksyon ng iba. Dahil hindi sumasagot si Van, nawala ng kontrol ang Maharlika at hinawakan siya sa kwelyo. Isang malamig na titig lang ang isinukli ni Van na nagpapalinaw kung sino ang nagsimula nito. Walang ideya ang nang-udyo kung ano ang pinasok niya. Natural lang, binaligtad ni Van ang mga posisyon at nagsimulang dominahin ang sitwasyon. Sa halip na lumaban, sinasabayan niya ang mga puwersa at minamanipula ang mga galaw ng kalaban. Ito ang parehong paraan na ginamit laban sa gwardiya kanina. Matapos siyang patumbahin, nag-alok pa rin si Van ng tulong para makatayo. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng pride ng Maharlika, at itinulak siya ng galit na lumampas sa linya sa pamamagitan ng pagsubok na gumamit ng mahika. Sa huling segundo may sumigaw na huminto. Ang utos ay nagmula mismo kay Prinsipe Haynes na nagsabing ang mga Garuda ay kaalyado ng kaharian sa harap ng hierarchy. Humihingi ng paumanhin ang Maharlika. Nilinaw ni Haynes na hindi niya gagamitin ang kanyang dugong bughaw para gumawa ng mga pagkakaiba. Bilang mga estudyante, dapat lahat ay tratuhin ng pantay-pantay. Kasama na rin dito si Van. Sa sandaling iyon, halos hindi makapaniwala ang binata na naroon din si Haynes. Dahil handa ang ikasyam na prinsipe na kumuha ng pagsusulit tulad ng iba, lalo pang lumaki ang kanyang imahe ng pagpapakumbaba. Ang katotohanang ipinagtanggol niya ang isang Garuda ay naging dahilan para ituring siya ng marami na halos isang santo. Naalala ni Van na binanggit ni Haynes ang akademya sa mga nakaraang pag-uusap. Sa kasalukuyan, binuksan ng prinsipe ang paksa na sinasabing tila kinakabahan ang binata. Upang makabuo ng empatya, sinabi niyang pareho ang kanyang nararamdaman dahil sa hirap ng pagsusulit. Sinabi ni Haynes na walang dahilan para matakot at inabot ang kanyang kamay kasabay ng kanyang karismatikong ngiti. Sinuman ay gagaan ang loob sa harap ng isang taong napakabait. Ngunit ngayon, alam na ni Van ang totoong mukha sa likod ng maskarang iyon. Alam niya ang nakatagong dumi. Ito na sana ang perpektong pagkakataon para patayin siya. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magiging padalos-dalos at masasayang ang lahat ng nagdala sa kanya dito. Patuloy na naghihintay si Haynes para sa pakikipagkamay. Si Van, gayunpaman, ay hindi tumugon na nag-imbento ng kung anong dahilan. Naiwang nakabitin sa ere ang prinsipe at ibinaba ang kanyang kamay. Ang ganoong pag-ugali sa isang taong maaaring maging hari ay agad na nagdulot ng mga bulungan, lalo na para sa Maharlikang napahiya kanina. Sa sandaling iyon, lumitaw ang tagasuri na nag-aanunsyo na sarado na ang mga pagpapatala para sa pagsusulit ngayong taon. Di nagtagal, ipinaalam niya na dadalhin niya ang mga kandidato sa pasukan ng tinatawag na Shaded Forest. Nag-iwan ng pagkabalisa sa marami ang balita. Nasa lugar na ng pagsusulit, kasama ang lahat na nagtipon, isang coordinator ang sumalubong sa mga kalahok. Ipinaliwanag niya na ang kagubatang ito ang magiging entablado para sa entrance exam ngayong taon. Tulad ng alam na ng lahat, ang akademya ay isang institusyon na ginawa para hasain ang mga elitista at pamunuan ang kaharian, hindi nag-abala na turuan ang mga karaniwang tao. Kaya naman, sinumang gustong manatili roon ay kailangang patunayan na mayroon silang kahit kaunting antas ng kapangyarihan. Ang Shaded Forest ay kilala sa pagkakaroon ng malaking konsentrasyon ng mahika, at ang misyon ng mga estudyante ay magdala pabalik ng isang bulaklak na puno ng enerhiyang iyon. Tinawag itong luha ng langit at namumukadkad lamang sa partikular na lugar na iyon. Ang problema ay ang mga nilalang na naninirahan sa rehiyon ay mayroon ding kapangyarihang mahika. Alam ni Van na magkakaroon ng praktikal na pagsusulit, ngunit wala siyang ideya na kailangan niyang harapin ang mga mahiwagang halimaw. Ipinagbabawal ang direktang pakikialam sa pagitan ng mga kandidato, ngunit pinapayagan ang pagtutulungan. Gayunpaman, kailangang mangolekta ng sapat na bulaklak para masigurong papasa ang buong grupo. Dalawang malalaking koponan ang haharap sa mga paghihirap at ang pinakamataas na deadline ay hanggang paglubog lamang ng araw. Dagdag pa rito, bawat kalahok ay tatanggap ng isang badge mula sa tagapag-alaga na ginagamit upang humingi ng tulong sakaling mapahamak.
Subalit, ang paghingi ng tulong ay nangangahulugan ng agarang diskwalifikasyon. Dahil doon, opisyal nang idineklara ang simula ng pagsusulit, at ilang estudyante ang mabilis na nagsimulang magpangkat, pumipili ng mga kaalyado na may katugmang kasanayan. Si Van naman ay nag-iisa, sa paniniwalang sa ganitong paraan, mas malaya siyang makakadalaw. Nang sa wakas ay pagkakataon na niyang tanggapin ang badge, tila nag-aalangan ang taga-suri na ibigay ito. Gayunpaman, inilagay ang bagay sa kanyang mga kamay, at umalis si Van sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng maharlikang iyon. Nasa loob na ng kagubatan, isang mahiwagang halimaw ang lumitaw ng walang panahong makakilos. Mabilis itong nakilala ni Van bilang isang katamtamang laking demonyong nilalang. Ang mga hayop na may mahika ay karaniwang tinatawag na demonic beasts. Mayroon silang pisikal na lakas na higit sa mga tao at may kakayahang gumamit ng mahika, kaya mas mapanganib sila kaysa sa maraming salamangkero. Kung isipin, mula nang maging asasin, puro tao lang ang nilabanan ni Van. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanya para sumugod at tamaan ang nilalang ng direktang suntok sa tiyan. Tutal, bihasa rin siya sa mga partikular na pamamaraan para harapin ang ganitong uri ng halimaw. Ang impact, bukod sa pagiging malupit, ay pinalakas ng momentum na lumilikha ng mga shockwave na naglakbay mula sa ibabaw patungo sa loob ng katawan. Ang teknik na ito ay mahirap gamitin laban sa mga kaaway na nag-iisip, ngunit perpekto para sa mga halimaw na sumusugod ng hindi nag-isip. Sa kanyang panahon bilang isang mersenaryo, ilang beses nang nakasagupa ni Van ng mga mahiwagang halimaw at gumawa ng mga pag-ingat upang talunin sila. Dahil dito, sinabi niya sa sarili na talagang malas para sa dalawang binatang napansin niyang nagtatago sa di kalayuan. Gayunpaman, hindi gaanong nag-alala si Van dahil ang maharlika at ang kasama nito ay tila hindi man lang napansin ang komprontasyon. Naniniwala ang aristokrata na nanalo lamang si Van sa pamamagitan ng paggamit ng lason, habang naalala ng kanyang kasamahan na bawal makialam sa pagsusulit. Sa anumang kaso, walang intensyon ang mga taga-suri na hayaang makalusot ang isang garuda, lalo na ang isang taong naging bastos sa isa sa mga prinsipe. Kaya kahit mamatay pa siya, walang dapat managot. Samantala, sinundan ng isa sa mga taga-suri ang mas matandang gwardya patungo sa isang liblib na tarangkahan. Inutusan niya silang dalhin ang susi, at sa kabila ng pagsubok ng kabalyero na baguhin ang kanyang isip, walang argumento ang sapat. Balak ng taga-suri na gamitin ang alas na nakakulong sa likod ng tarangkahang iyon para habulin ang binatang nangahas na sumali sa pagsusulit. Ayon sa mga patakaran ng akademya, hindi posibleng tanggalin ang isang taong may rekomendasyon. Ngunit kung siya ay maaprubahan, madudungisan ang imahe ng paaralan maliban na lang kung may aksidenteng mangyari. Sinubukan siyang babalaan ng Ginoo tungkol sa lahat ng maaaring maging mali, ngunit kumilos si Van ng mag-isa. Walang sinuman na itinuturing na mahalaga ang gustong lumapit sa kanya. Kaya, hawak ang susi, nasira ang selyo, at inutos ng taga-suri na pakawalan ang isinumpang halimaw upang puksain ang garuda sa ngalan ng karangalan ng Royal Academy. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman ng pangalawang taga-suri na magdudulot ng malubhang problema ang pagsusulit ngayong taon. Nang mapansin ito, nakita niya. Ang kasamahan na nagpakawala sa nilalang ay bumalik, na nag-udyok sa kanya na tanungin kung saan siya nanggaling. Sumagot lang ang isa na gumawa siya ng ilang paghahanda para sa kung ano ang darating, na nag-iwan sa kanya sa mataas na alerto. Pagbalik sa pananaw ng bida sa kanyang paglalakad, nakahanap si Van ng isang grupo ng mga bulaklak na eksakto sa paglalarawan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mga luha ng langit, at kung kukunin niya ang mga ito at babalik, siya ay aprobahan, ngunit sa wakas ay nagpa siya nang magpakita ang kanyang mga taga-usig. Nagkomento ang maharlika na talagang may matalas na pang-amoy ang mga garuda tulad ng sa aso, habang sumagot si Van na, mula sa sarili niyang karanasan, alam niyang palaging umaatake ng patalikod ang mga duwag. Ang mga aristokrata naman ay determinado na sirain ang tiwalang tindig ng binata. Pero sa kaloob-looban niya, alam niyang nandoon lang sila dahil napahiya sila sa harap ng ibang estudyante. Sinabi ni Van na inaasahan na ito mula sa mga batang mayayabang at pumustura na lalong ikinagalit ng maharlika. Walang pag-aalinlangan, nagsimula ang dalawa na ihanda ang kanilang mahika para sumalakay. Bumuo sila ng grupo na binubuo ng isang magical swordsman at isang conjuring mage. Ang mga estilo ng laban ng mahika ay karaniwang nahahati sa pagitan ng mga gumagamit ng spell na kilala bilang mga mage. Ang mga nagpapadaan ng mahika sa mga sandata ay kilala bilang magical swordsman. Samantala, ang mga nagpapalakas ng kanilang sariling katawan gamit ang mana para palakasin ang lakas at bilis ay tumanggap ng titulong magical martial artists. Ang pagbuo ng mga team na may iba't ibang estilo ay palaging tinitingnan bilang isang matalinong stratehiya para samantalahin ang kahinaan ng kalaban. Kahit na, mabilis na napagtanto ni Van na wala talagang karanasan sa pagpatay ang kanyang mga kaaway, kahit na sapat ang kanilang lakas ng loob para subukan. Gayunpaman, hindi niya sila maaaring patayin bilang pagtatanggol sa sarili dahil ang pagkamatay ng isang maharlika ay laging nagreresulta sa paghihiganti mula sa kanilang angkan. Ang aristokrasya ng panahong iyon ay nanatili ang marahas na ugali na minana mula sa digmaan,
at sa pagkakataong ito, nais ng binata na tahakin ang ibang landas. Kaya, nagpasya siyang iwasan ang mga teknike ng pag-assassinate at talunin na lamang sila. Nagsimulang kamuhian ng Maharlika ang kumpiyansang tingin ni Van at sumugod gamit ang kanyang Wind Blade Dance. Nagawang makaiwas ni Van ngunit bahagyang nahiwa sa braso. Kahit na, nainis ang sumalakay dahil hindi niya ito napatumba sa isang hampas lang. Nagsimula siyang magyabang, sinasabing sikat ang pamilyang Valtreque sa pagmaster ng mga wind spell. Sa mayabang na tono, sinabi niyang paliligtasin niya si Van kung magmamakaawa ito, ngunit nakatanggap lamang siya ng mapanuksong tugon. Pabalang na itinanong ni Van kung ang espesyalidad ba ng pamilyang Valtreque ay ang pagpapapresko sa mga tao tuwing tag-init na lalong nagpasiklab sa galit ng binata. Walang biro, nagpatawag siya ng isang bagyo na tila pumupunit sa kalangitan, na pumilit sa bida na umatras at mag-focus lang sa pag-iwas. Ikinagulat ito ng Maharlika dahil nakikita ni Van ang mahika sa tuwing labis na tumataas ang blood loss ng kalaban. Sa sandaling tumigil ang mga atake, sumugod si Van ng isang mapanirang ganting salakay. Matapos makitang bumagsak ang kanyang kasama, nataranta ang magical swordsman, inihanda ang kanyang sandata, at lumundag patungo sa binata. Mabilis na napagtanto ni Van na simple lang ang enchantment dahil hindi mapanganib ang espada kung walang direktang tama. Karaniwan, ang isang talim ay umaabot sa bilis na 2 o 3 beses na mas mabilis kaysa sa isang suntok. Kahit na, salamat sa kanyang footwork, binaliwala niya ang sandata at direktang sinuntok ang pulso na nagpasinungaling sa atake. Sinamantala ang pagkakataon, nagpakawala siya ng isang maikling suntok sa braso ng kalaban na nagpabagsak dito sa lupa. Sa kabila ng halatang pagkadismaya ng dalawa, tinanong ni Van kung gusto pa nilang magpatuloy at nilinaw na mula noon, hindi na niya magagarantiyahan ang kanilang kaligtasan. Nagulat, umatras ang Maharlika, nilunok ang kanyang pride, at humingi ng paumanhin, ngunit may nakaagaw ng pansin ni Van. Nakaramdam siya ng isang kakaibang presensya, pansamantalang binaliwala ang mga aristokrata, at nang maunawaan ang panganib, sumigaw siya na tumakas sila kaagad. Bago pa makakilos ang sinuman sa tatlo, lumitaw ang pinakawalang halimaw at sumalakay gamit ang mga sungay nito, na nagpatalsik sa kanila sa malayo. Binalot ng sakit ang mga binata, habang nag-aalalang nag-react ang bida nang makilala ang nilalang. Sa harap nila ay nakatayo ang isang hellbear, isang demonyong halimaw na uri ng fang. Hindi maintindihan ng mga Maharlika kung paano napunta doon ang isang high-level na halimaw. Kahit na, wala ng oras para sa mga tanong dahil papalapit na ang isang panibagong sugod. Kilala rin ang mga nilalang na ito bilang mga isinumpang pangil na binalot ng kapangyarihang mahika na maihahambing sa isang sage. Nagbabala si Van na kung kaya pa nilang gumalaw, ngayon na ang tamang oras para tumakas. Sumagot ang isa sa kanila na, sa kasamaang palad, hindi yon posible. Ipinakita niya ang kanyang binti na nasugatan mula sa nakaraang impact at sinabing malamang ay nabalian ito. Sa pinakamainam, kaya niyang manatiling nakatayo na nag-iwan kay Van ng kakaunting alternatibo. Ang pagbuhat sa kanila ay mangangahulugang pagbagal at tiyak na kamatayan. Ang pagbasag ng badge ay hindi rin mukhang sapat na mabilis. Kaya't iminungkahi ng Maharlika na tumakas mag-isa ang kanyang kaibigan. Tutal, isa pa rin siyang makapangyarihang mage at maaaring makaligtas. Tumanggi ang kasama, sinasabing ang pag-iwan sa kanya ay dudumisan ang pangalan ng Isen Badge. Iminungkahi ni Van na isa sa kanila ang mag-activate ng badge habang ang isa ay bibili ng oras. Tinanggihan ng Isen Badge ang ideya, sinasabing mas hindi kahiya-hiya ang mamatay. Kaya, para maiwasang madumisan ang reputasyon ng pamilya, nagpasya ang dalawa na lumaban hanggang sa huli, nang may taas noo. Para kay Van, iyon ang pinakamasamang posibleng sitwasyon dahil kailangan niyang harapin ang pride ng dalawa. Iritado, sumigaw siya na kung lalaban sila, dapat silang manalo sa halip na mamatay na sinusubukan. Itinuring iyon ng Maharlika na kayabangan, ngunit dahil nasa iisang sitwasyon silang tatlo, ang tanging pagpipilian ay magtulungan. Sa pasukan ng gubat, sinabi ng ikalawang examiner na oras na. Nagtanong ang una kung ano ang sinasabi niya, ngunit umiwas sa pagsagot ang kasamahan at nagtanong kung may nabasag na badge. Kakaiba ang tunog ng negatibong sagot sa unang examiner at nakakatuwang kaaya-aya naman sa pangalawa. Nangangahulugan ito na wala man lang oras si Van na humingi ng tulong. Bago ang pagsusulit, kinumpiska ang mga gamit ng kandidato, at ginamit ng examiner ang isa sa mga ito para isaulo ng halimaw ang amoy ni Van. Ngayon ay naniniwala siyang naging abo na ang binata, at ang natitira na lang ay maghintay, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang tawa. Bumalik sa pananaw ng bida, habang sumusugod ang halimaw, naghanda ang tatlong binata para sa depensa. Sumigaw si Van na pipigilan niya ito habang sumasalakay ang mga Maharlika gamit ang lahat ng kanilang lakas. Tumanggi si Valtreque na tumanggap ng utos, ngunit masyadong mabilis lumapit ang nilalang. At nang maramdaman ang panganib, sumugod si Van sa harapan sa huling sandali. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang mga teknike ng pag-assassinate, inuulit ang mapanirang suntok mula kanina gamit ang sariling bilis ng halimaw laban dito. Hindi tulad sa katamtamang laking nilalang, hindi gaanong mapanira ang epekto, ngunit nagdulot pa rin ito ng impact.
Gumana ang atake na ito sa pamamagitan ng pag-aabang sa kilos ng kalaban na tumatama eksakto kung saan nagmula ang atake. Kapag gumagalaw ang isang may apat na paa, ang unang bahaging sumusulong ay palaging ang ulo. Ipinamahagi ni Van ang impact sa ilang layer ng pagtagos, ngunit nabalisa siya nang mapagtanto niyang hindi niya naaabot ang mga panloob na bahagi. Ang pagkawala ng muscle mass at taas matapos bumalik ng maraming taon sa nakaraan ay nag-iwan sa binata na halatang mas mahina. Matapos gawin ang lahat ng kanyang makakaya sa sandaling iyon, sumigaw siya, at ipinatawag ni Valtryek ang Zelay Reaper spell. Bumagsak ang mga talim ng hangin sa halimaw, at pagkatapos, sinubukan ni Eisenbach na sumalakay gamit ang kanyang magical sword, ngunit masyadong matibay ang balat ng halimaw. Para palalain ang sitwasyon, nagwala ang nilalang, at sumigaw si Van sa huling sandali para lumayo ang lahat. Kahit na, sumugod muli ang halimaw, tumatakbo ng buong bilis at lumilikha ng isang napakalakas na hangin sa paligid nito. Nang lumingon ang bida, nakita niya ang kanyang dalawang kakampi na nakahandusay at hindi makagalaw, bagamat humihinga pa. Nagawang salagin ni Valtryek ang bahagi ng impact gamit ang mahika, ngunit alam niyang hindi niya kakayanin ang isa pang sugod. Tinatanggap na ni Eisenbach na ito na ang katapusan dahil wala man lang epekto ang kanyang espada. Habang nakatayo pa, iginiit ni Van na susubukan niya muli. Sa gulat ng maharlika, sinabi niyang sa susunod na pagsubok, sabay-sabay nilang tatapusin ang halimaw. Kinuwestiyon ni Valtryek kung hindi ba napagtanto ng binata na hindi gumagana ang kanyang mahika. Kaya't iminungkahi ni Van na maghalo siya ng mga bato sa spell para madagdagan ang mapanirang lakas nito. Para kay Eisenbach, ipinayo niya na mag-focus sa pagbaon ng talim sa pinakamahihinang bahagi ng nilalang. Seryosong nagtanong si Valtryek kung ano ang iniisip ng binata. Para sa kanya, halata na wala silang tsansang manalo, samantalang si Van sa estado niyang iyon ay maaari pa ring tumakas. Sa totoo lang, hindi sisisihin ni Valtryek si Van sa pagtakas matapos ang lahat ng sinubukan nilang gawin. Kahit na, sumagot si Van na wala siya doon para maghiganti dahil ang tanging hangarin niya ay kilalanin ang kanyang lahi bilang bahagi ng kaharian. Dahil doon, sinabi niyang hindi niya maaaring iwanan ang mga kasamahan mula sa parehong bansa na nais niyang maging bahagi. Nakaramdam si Valtryek ng sampal ng katotohanan, nire-review ang lahat ng kanyang ginawa kasabay ng malaking bigat ng konsensya. Sa sandaling iyon, naghanda ang halimaw para sa huling sugod, at nang mapansin ito, sumigaw si Van na isagawa na ang plano. Sa hudyat ni Van, ginamit ni Valtryek ang kanyang Windblade Dance. Sinunod ang mungkahi ng bida, isinama niya ang mga bato sa spell, at pinangalanan itong Black Dust Eye Cutter. Isang madilim na talim na puno ng buhangin at graba ang marahas na bumagsak sa halimaw na may pangil. Sa kabutihang palad, hinarangan ng atake ang paningin nito, at inanunsyo ni Van na siya na ang susunod na susugod sa halimaw. Ang mga balikat ng mga may apat na paa ay iba ang paggana kumpara sa mga tao. Hindi sila direktang konektado sa gulugod na lumilikha ng isang nababaluktot na lugar para sa paggalaw ng mga harapang binti, ngunit nakokompromiso ang katatagan. Dahil dito, ginamit ng bida ang kanyang harmony technique na tinatawag na rotation na nagpabagsak sa nilalang sa lupa. Habang bumabagsak ito, sumigaw si Van na ang puso ay matatagpuan sa harap na base sa pagitan ng mga harapang binti. Hindi nag-aksaya ng oras si Eisenbach at lumundag para sumalakay, ngunit ang kakulangan niya sa karanasan ay nag-aatubili sa harap ng mabangis na tingin ng halimaw. Kahit takot na takot, kumilos ang binata ayon sa napag-usapan at ibinaon ang espada. Sumigaw si Valtryek sa pagdiriwang ng tagumpay, ngunit hindi ramdam ng bida ang parehong ginhawa. Sa paano man, napagtanto niyang hindi tumama sa puso ang saksak. Marahil ang pag-aatubili ang dahilan, at ngayon ay nagsisimula ng gumaling ang nilalang. Bilang depensa, ginamit ng halimaw ang Destructive Roar, isang pambihirang kakayahan ng mga mandaragit na halimaw na nagpapadaan ng mahika sa boses nito. Kumalat ang isang shockwave na nagpatumba sa lahat ng nasa paligid. Bumagsak si Eisenbach sa lupa na duguan at, sa sandaling iyon, naramdaman niyang nasira ang kanyang mga lamang loob. Lalo pang pinalala ang sitwasyon, sapat na ang lapit ng halimaw para lamunin siya ng buhay. Sa bilis ng pangyayari, tila kamatayan na lang ang tiyak. Ngunit bago pa mapatay ang maharlika, humarang si Van sa kanya. Sa mga harmony techniques, kilala ito bilang spiral, hindi nakatuon sa pagpapagalingan ng lakas, kundi sa pagredirect ng impact sa pamamagitan ng pag-ikot papunta sa lupa. Kahit na ganoon, wala sa kontrol ang halimaw, at alam ni Van na hindi niya kayang salagin ang lahat ng lakas na yon. Isang huling alternatibo na lamang ang natitira. At kahit na magdusa ang kanyang katawan dahil dito, mas mabuti pa rin yon kaysa mamatay doon. Sumigaw si Van sa desperasyon para tumakbo ang kanyang mga kasama sa abot ng kanilang makakaya. Tinitipon ni Eisenbach ang natitirang lakas niya para makabangon. Samantala, patuloy na hawak ni Van ang mga sungay ng nilalang, pinipigilan ang pag-atake nito, bagamat bakas na sa kanyang mukha ang pagod. Hindi tulad ng binata, lalo lang lumakas ang halimaw hanggang sa tumilapon si Van sa malayo, at marahas na bumangga sa isang puno. Sinubukang tumugon ni Valtryek, ngunit sumigaw ang bida na huwag siyang lumapit. Hindi may iwasan, sumugod ang halimaw sa direksyon niya, at sumugod din si Valtryek para subukang iligtas siya.
Kahit sugatan, handa na si Van na hindi mamatay doon. Mahina niyang binigkas, lubog aking puso at palayain ang mga tanikalang gumagapos sa akin. Isang bagay na kakilakilabot ang malapit ng mangyari, ngunit bago iyon, isang ice spell ang tumama sa paang harap ng mapanilang halimaw. Dahil sa impact, umungol sa sakit ang halimaw at bumagsak sa lupa, na pumigil sa paglapit nito kay Van. Ang pinakanakababahala ay ang pinagmula ng spell na yon na mula mismo kay Prinsipe Haynes, isang bagay na hindi inaasahan ng tatlo. Sinubukan ng mga maharlika na magbabala na masyadong mapanganib para manatili doon ang kamahalan. Sumagot si Haynes na tungkulin ng maharlika na protektahan ang mga mamamayan ng kaharian, na halatang nakaantig sa kanilang dalawa. Sa pananaw ni Van, ganito mismo palagi niyang nakukuha ang tiwala ng mga tao bago sila dalhin sa kamatayan. Ngayong lumitaw bilang isang huwad na liwanag sa dulo ng lagusan, nag-alok si Haynes ng isang alyansa sa kanilang apat. Inaasahan na ito, sumigaw si Van na tumatanggi siya. Nag-iba-iba ang ekspresyon ng mga maharlika mula sa inis at pagkalito, gayon din ang mismong prinsipe. Kahit na ganoon, muling pinagtibay ng bida na hindi siya balak makipagtulungan. Nilinaw niya na hindi kailangan ang kapangyarihan ng tagapagmana ng trono. Humingi ng respeto si Waltrich, habang ipinaalala ni Eisenbach na iniligtas ni Haynes ang kanilang buhay. Sumagot si Van na malulutas niya sana ang lahat ng mag-isa kung hindi nakialam ang prinsipe. Dahil dito, tinanong ni Haynes kung talagang hindi kailangan ng tulong ng binata. Sumagot si Van na kailangan niya, habang naglalakad patungo sa halimaw, at sinabihan ang blonde na manahimik na lang at manood tulad ng karaniwang ginagawa ng mga maharlika. Nagbabala si Van na gumagalaw na naman ang halimaw, at di nagtagal ay sumugod itong muli patungo sa grupo. Sa pagkakataong ito, gusto ni Eisenbach na makapagbigay man lang ng isang suntok. Hinimok ng bida ang kahinahunan, na nagsasabing ang pagtakbo ngayon ay pagsasayang lamang ng sariling buhay. Nagkomento si Waltrich na mayroon na lamang siyang mana para sa isa pang atake, ngunit simpleng sinabihan sila ni Van na mag-abang sa kanyang mga senyas, kabilang si Haynes. Sa pagkakataong ito, nagpakita si Van ng ibang determinasyon na nahawa sa iba. Sumugod siya para harangin ang halimaw, naaalala kung gaano siya natakot kanina. Kaya naman, naniniwala siyang kaya niyang manalo nang hindi gumagamit ng ipinagbabawal na teknik na iyon. Hanggang sa puntong iyon, tatlo sa kanyang mga harmony techniques ang nabigo laban sa halimaw. Nagsimulang tingnan sila ng halimaw bilang mga karapat-dapat na kalaban at nagsimulang kumilos ng mas maingat. Sa ganitong paraan, umiwas si Van sa isang malakas na atake, tumalon, at nakakita ng maliit na pagkakataon para sumugod. Umungol ng galit ang nilalang at sinubukang habulin siya, ngunit patuloy na umiiwas ang binata gamit ang mismong katawan ng kalaban bilang suporta. Hindi makapaniwala si Waltrich na posible ang ganoong bilis ng walang mahika, tulad din ng prinsipe. Sa katunayan, sa pamamagitan ng paglipat ng kanyang center of gravity nang hindi itinutulak ang kanyang mga paa sa lupa, inalis ni Van ang mga paunang kilos. Ang teknik na ito ay kilala lamang sa mga pinakamataas na antas ng martial artists. Kaya naman, walang katuturan na makita siyang sumipa, tumalon, at tumakas mula sa demonyong halimaw na iyon. Sa huling galaw, tinapakan ni Van ang ulo ng halimaw na ikinahanga ng mga maharlika. Gayunpaman, alam ni Haynes na ang mga atake na walang mahika ay halos haplos lamang para sa mga nilalang na ganoon ang antas. Habang patuloy na lumalaban ang halimaw, naniniwala ang prinsipe na malapit nang mawala sa kontrol ang sitwasyon. Gayunpaman, iginiit ni Van na perpekto ito. Tutal, ang tunay niyang layunin ay inisin ang kalaban. Di nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga senyales ng mapanirang ungol. Sa sandaling iyon, sumigaw ang bida para gamitin ni Waltrich ang kanyang wind magic, na agad niyang ginawa na naghalo ng mga bato sa loob ng bibig ng nilalang. Hinarangan nito ang respiratory system ng halimaw na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Nang hindi nagsasayang ng oras, lumundag si Van sa kalaban at, harap-harapan, inihanda ang kanyang mapanirang dobleng suntok na kilala bilang twin. Direktang tumama ang atake sa gitna ng ulo ng demonyong halimaw. Ang mga shockwave mula sa kanan at kaliwa ay nagtagpo sa isang punto sa loob ng kalansay, tulad ng mga bilog sa tubig na nagsasalubong. Dahil dito, tuluyang naparalisa ang demonyong halimaw. Nang makumpleto ang unang dalawang hakbang, sumenya si Van kay Eisenbach, na simpleng pinaikot ang kanyang espada at pinagpira-piraso ang halimaw. Gulat na gulat ang mga maharlika, hindi makapaniwalang natalo nila ang isang mataas na antas na halimaw. Tinanong ni Eisenbach kung ano ang ginagawa ng bida, at si Van ay tahimik lang na tumitig kay Haynes bago humarap at iabot ang kanyang kamay para tulungan siyang tumayo. Inamin ng binata na masakit ang kanyang mga lamang loob na parang nasugatan. Ipinaliwanag ni Van na ang ganitong uri ng sound magic ay maaaring bahagyang man-neutralize sa pamamagitan ng pagtakip ng tainga, at sinabi ng maharlika na hindi niya ito malilimutan. Nang malampasan ng panganib, oras na para isipin ang susunod na layunin. Ngunit sa gulat ng bida, kung saan dati ay may ilang bulaklak, dalawa na lang ang natira. Iyon ang bunga ng pagbuo ng malalaking grupo, isang bagay na ibinabala na mula pa sa simula. Sinusubukan ni Van na mag-isip agad ng solusyon dahil alam niyang paubos na ang oras.
Bago pa siya makapagsalita, nagkusa na ang mga maharlika, kinuha ang mga bulaklak at nagpa siyang ipamahagi ang mga ito. Natural, ang una ay ibinigay kay Haynes dahil isa siyang prinsipe. Kinuwestiyon ni Van kung bakit ibibigay ang bulaklak sa isang taong nanood lang, ngunit hindi man lang siya pinansin ni Waltreke. Sa huli, ang pangalawang bulaklak ay direktang ibinigay sa bida. Tinanong ni Van kung sigurado siya, at sumagot ang binata na ayaw niyang magkaroon ng utang na loob kaninuman, at ipinakilala ang kanyang sarili, si Falk. Sinamantala ni Eisenbach ang pagkakataon para magpakilala bilang si Ralph. Nagulat sa kilos ng dalawa, sinabi ng bida na ang pangalan niya ay Van, at nagpalitan sila ng mabilis na bati kahit alam nilang maaaring hindi na sila magkita muli. Sa sandaling iyon, nakialam si Haynes, pinulot ang ilang nalantang bulaklak mula sa lupa at binuhay muli ang mga ito gamit ang light magic sa pagkamangha ng lahat. Hinihiling niya sa lahat na tanggapin ang alok, tinitiyak na walang mapapahamak. Napansin ni Van na palubog na ang araw at nagbabala na kailangan nilang umalis sa gubat sa lalong madaling panahon. Ang tono ay parang isang utos na bahagyang ikinainis ni Falk. Ngunit bago sila umalis, nakuha ng prinsipe ang atensyon ng bida. Nagkomento si Haynes na tinakpan ni Van ng lupa ang kanyang mga paa kanina. Pagkatapos ay binanggit niya na nakarinig siya ng isang movement teknike na ginagamit para itago ang mga bakas, na karaniwan sa mga assassin. Idinagdag pa ito sa martial arts na ipinakita sa laban, direkta niyang tinanong kung si Van ay isang assassin o naging assassin. Maraming kaaway si Haynes. Matapos masakop ang ilang teritoryo, pinatigas ng hari ang mga batas ng kaharian sa pamamagitan ng pagkuha ng mga dayuhang prinsesa bilang asawa. Gayunpaman, ang ina ni Haynes ay maharlika na bago pa man ito, naging ikalimang reyna at ang una sa kaharian ng Faranes. Dahil dito, natakot ang kanyang mga kapatid at kani-kanilang mga ina na baka siya ang umakyat sa trono. Maaaring manggaling kahit saan ang mga pagtatangkang pagpatay, at laging handa si Haynes para dyan. Kung si Van ay isang infiltrator, desidido ang prinsipe na patayin siya doon din. Hindi inaasahan ni Van na pagtataksilan siya ng kanyang mga dating gawi sa ganitong sandali. Sa teknikal na aspeto, isa siyang sanay na assassin, ngunit ang pag-amin dito ay pagpapakamatay, kaya nagpa siyang magkunwaring walang alam. Agad na napansin ng prinsipe ang manyobra, at nilinaw ng bida na hindi siya atras kung gusto ni Haynes na ayusin ang mga bagay sa ganoong paraan. Naging mabigat ang tensyon sa pagitan ng dalawa, at tila hindi maiiwasan ang isang komprontasyon. Nang humakbang si Van, biglang tumalon si Falk sa harapan niya. Nanatiling seryoso ang tingin ni Haynes, ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw si Van sa kanyang tabi na sinasabing nagbibiro lang siya. Hindi maintindihan ni Falk kung paano siya nakagalaw ng ganoon kabilis. Sinamantala ni Van ang pagkakataon para subukang pagaanin ang tensyon sa pamamagitan ng magandang asal. Gayunpaman, binaliwala ni Haynes ang pagtatangkang makipag-usap at napansin ang isang bagay na mas mahalaga. Hindi sinamantala ang butas na sadya niyang iniwan. Naging malinaw na isa itong pagsubok, kaya humingi ang prinsipe ng direktang sagot. Inulit niya ang tanong, binanggit ang naunang gawi, na gustong malaman kung ang binata ay isang assassin. Sumagot si Van na si Helen ang nagturo sa kanya ng mga pamamaraan na iyon at lahat ng iba pang anyo ng mano-manong labanan. Sa isip niya, humingi siya ng paumanhin sa paggamit ng pangalan nito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Haynes nang marinig na ang rekomendasyon ng Garuda ay galing sa bahay ng mga Steinhardt. Sinimulang ipaliwanag ni Ralph na ang Dochi na ito ay hindi lang basta-bastang marangal na pamilya. Noon pa man ay pinaghihinalaan na ni Van na may espesyal kay Helen. Kahit hindi alam ang mga detalye, nilinaw ng prinsipe na kilala siya bilang ang ginang ng bulaklak ng yelo. Mas mataas ang ranggo kaysa sa pinakamahuhusay na estudyante sa akademya, kaya't makatuwiran lang na maging pambihira ang isa sa kanyang mga disipulo. Bukod pa rito, ang bahay ng mga Steinhardt ang pinakamatandang naglilingkod sa kaharian, kaya imposible silang magpadala ng mga assassin. Tinanong pa rin ni Haynes kung paano nakuha ni Van ang rekomendasyon, ngunit kaunti lang ang maidagdag ng binata. Sa pananaw ng prinsipe, ang sulat na iyon ay ibinigay upang sanayin ang isang magiging alagad ng kanilang bahay. Matapos makita ang galing ni Van, sinabi ni Haynes na sanay kinuha na rin niya ito kung mas maaga siyang dumating. Dagdag pa, kung mayroon talagang humahabol sa kanya, pusta niya'y ang halimaw mismo iyon. Inamin ng prinsipe na wala siyang ideya kung paano lumitaw doon ang nilalang na iyon. Gayunpaman, dahil nagtulungan ang lahat para makalabas ng buhay, nagpasalamat si Haynes sa kanila. Para sa mga maharlika, iyon na ang pinakamataas na karangalang posible. Ngunit para kay Van, wala itong gaanong kahulugan. Muli, humingi ng pasensya si Falk at sinabihan ang binata na tigilan ang pagiging walang galang. Sa halip na maghanap ng pagkilala, nagpakita ang bida ng lubos na kawalang interes. Ang lahat ng ito ay lalo lang nagpaintriga kay Haynes sa kakaibang binata. Pabalik sa pasukan ng gubat, nagsimulang magtipon ang mga nakapasang kandidato. Samantala, tahimik na nagdadalamhati ang mga bumagsak. Nagbilang ang pangalawang tagasuri at ipinaalam ng una na, kasama ang prinsipe, 4 pa ang nawawala. Hindi mapakali ang pangalawa sa nalamang impormasyon, sa takot na may nangyaring masama. Sa simula, ang gubat ay may mga halimaw lamang na kayang talunin ni Haynes.
Hindi niya kailanman ginustong mapahamak ang prinsipe dahil sa isang bagay na siya mismo ang may gawa. Sa sandaling iyon, may lumabas mula sa mga puno na ikinaginhawa ng tagasuri na akala ay si Haynes. Subalit, ang unang lumitaw ay si Van, nang uuyam, at nagtatanong kung nagtipon ba ang lahat para salubungin siya. Hindi tulad ng kanyang kasama, ang unang reaksyon ng pangalawang tagasuri ay itanong kung paano pa nabuhay ang binata. Hindi maintindihan ng una ang sinabi, at tinanong ni Van kung hindi ba dapat. Mabilis na umiwas ang tagasuri, sinabing humanga lang siya. Sumagot ang bida, sinasabing hindi lang siya ang nagulat. Sa likuran niya mismo, lumitaw ang kanyang mga maharlikang kasama, dala-dala ang katawan ng halimaw, na ikinagulat ng lahat sa paligid. Ito ang ulo ng halimaw na may pangil na umatake sa kanila sa loob ng gubat, dinala bilang patunay. Kahit alam na alam kung bakit, parehong nagkunwaring nagulat ang mga tagasuri nang makita ang halimaw na yon. Gayunpaman, ang tono ng pangalawa ay halos parang isang akusasyon. Hiniling ng una na ulitin niya, at muling nagtago ang isa sa likod ng salitang kahanga-hanga. Nagsalita naman si Haynes, inilalarawan ang komprontasyon bilang isang maringal na labanan. Nang makita ang prinsipe doon, halos magpanik ang pangalawang tagasuri. Nang tanungin, ipinaliwanag ni Haynes na, nagkataon lang, malapit siya sa laban. Isa itong sakuna para sa pangalawa na siyang nagpadala ng halimaw at papatayin kung malalaman ito. Napansin ng prinsipe ang kaba, at sa pangatlong beses, ginamit ng tagasuri ang dahilan ng pagkagulat. Kahit na nais niya ng mahabang buhay para sa kaharian, ang kanyang kilos ay masyado ng kahina-hinala. Sa totoo lang, sinabi ni Haynes na kaunti lang ang naging partisipasyon niya sa laban. Nilinaw niya na ang tagumpay ay gawa ng 3 kandidato, lalo na ni Van. Hindi makapaniwala ang mga tagasuri, tulad ng ibang mga estudyante sa paligid. Ginawa ni Ralph na purihin ang bida. Lantarang inamin ni Falk na sinunod niya ang mga utos nito sa gitna ng laban. Bumulong ang pangalawang tagasuri na imposible raw ito para sa isang garuda. Gayunpaman, dahil sa rekomendasyon mula sa bahay ng mga Steinhardt, kahit ang prinsipe ay hindi ito nakitang kakaiba. Alam ni Van na hindi kailanman itinuro sa kanya ni Helen ang anuman sa mga iyon, ngunit hindi niya ito masabi. Ang pampublikong pag-apruba ni Haynes kasama ng sulat ay nagsimulang baguhin ang pangkalahatang opinyon. Pagkatapos ay yumuko ang unang tagasuri bilang pasasalamat sa bida. Bilang isang lingkod ng kaharian, nagpahayag siya ng pasasalamat sa pagprotekta sa prinsipe. Sinubukang ipaliwanag ni Van na wala siyang ipinagtanggol na sinuman. Nakaligtas lamang siya. Kahit na, ipinakita niya ang kanyang bulaklak, na agad namang ginaya ng dalawa pa. Nagpalitan ng tingin ang mga tagasuri, at naging malinaw na kailangang kumilos ng pangalawa. Tinawag niya ang pangalan ng prinsipe kasunod ang 2 nakapasang maharlika. Sa wakas, na may halatang pagkailang, tinawag din niya ang huling kandidato. Sa nanginginig na boses, inanunsyo niya si Van bilang aprobado sa entrance exam. Kaya, sa magulong paraan, nakuha ng binata ang kanyang pwesto sa akademya. Tungkol naman sa paglitaw ng halimaw, ang unang tagasuri ang umasikaso sa lahat ng papeles. Makalipas ang ilang araw, sa harap ng bagong henerasyon ng mga talento, ipinahayag ng direktor na ang akademya ay naghahanap ng higit pa sa galing lamang. Ayon sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang tunay na pagkamaharlika upang maging espada at kalasag ng kaharian. Hindi kailanman inakala ni Van na mapapabilang sa mga maharlika sa kanyang nakaraang buhay. Iyon ay isang maliit na hakbang lamang. Gayunpaman, kinakatawan nito ang simula ng kanyang layunin na wakasan ang diskriminasyon laban sa kanyang mga kababayan. Mula sa taas ng lugar ng seremonya, pinanood ni Helen ang lahat ng may pagmamalaki sa kanyang mukha. Matapos kumpirmahin na naging maayos ang lahat, tumuloy si Helen sa lugar kung saan siya ipinatawag. Pumasok siya sa isang marangyang silid kung saan, sa 5 upuan, isa ang nakalaan para sa kanya. Sa lahat ng pahiwatig, naroroon na ang lahat ng mahahalagang miyembro ng grupong iyon. Kabilang sa kanila ang prinsesa ng espada, si Carina Luthier. Naroon din ang silver strategist, si Emilia Rodenwald. Ang eleganteng katahimikan ay nagmula kay Arnulf Claudius, na nagpaliwanag na nagtipon sila para pag-usapan ang isang karaniwang issue. Ang ika-8 prinsipe, si Onus Varinia, ang kumumpleto sa grupo na siyang responsable sa pakikitungo sa mga dayuhang puwersa. Sa kaibuturan, alam na ni Helen kung tungkol saan ito. Sumang-ayon sina Emilia at Arnulf na may nangyaring di pangkaraniwan. Sa unang pagkakataon mula nang itatag ito, tumanggap ang akademya ng isang estudyanteng mula sa lahi ng mga Garuda. Nagreklamo si Carina na naging masyadong mapagbigay ang paaralan, isang opinyon na sinang-ayunan ng ika-8 prinsipe. Higit pa roon, nais malaman ni Onus kung bakit ang rekomendasyon ay nanggaling sa isa sa 5 nagniningning na korona. Halata na humihingi siya ng paliwanag, at ang desisyon ni Helen ay naglagay sa kanya ngayon sa isang alanganing posisyon. Tinitipon ng akademya ang mga anak na lalaki at babae ng mga maharlika. Lahat ay may malaking kapangyarihang mahika at nag-uumapaw na pagmamataas. Kapag nagbanggaan ang pagmamataas na yon, hindi maiiwasan ang mga alitan. Upang pigilan ang kaguluhang ito, isang grupo ng mga idealistikong estudyante ang gumanap sa papel ng 5 nagniningning na korona. Muli, tinanong ng ika-8 prinsipe kung ano ang iniisip ni Helen sa pagrekomenda sa isang Garuda.
Sumagot siya na kinilala lamang niya ang kanyang lakas, isang bagay na itinuring ni Karina na katawa-tawa. Sa kanyang pananaw, ang mga Garuda ay isinumpa ng mga Diyos dahil sa kakulangan ng tunay na kapangyarihan. Sumang-ayon si Emilia, sinasabing walang espada o kalasag para sa kaharian kung walang mahika. Sinusuportahan ni Onus ang ideyang ito dahil iyon ang karaniwang pag-isip sa loob ng bansa. Si Helene, gayunpaman, ay tinawag itong isang pananaw na masyadong maginhawa, ginagamit ng mga ayaw mag-isip ng higit pa. Tumatak sa prinsipe ang komento na nakaramdam ng pagkainsulto. Pagkatapos ay nagmungkahi si Arnulf ng isang simpleng bagay. Subukan ang binata at gumawa ng sarili nilang konklusyon. Nagustuhan ni Onus ang mungkahi at tinanong ang opinyon ni Helene. Kung mapatunayang mahina si Van, kukwestiyonin ang kanyang rekomendasyon, ngunit hindi tumutol ang dalaga. Gayunpaman, nagbabala siya na kung sinuman ang ipapadala ay hindi dapat maliitin siya o sila ang mapapahiya sa huli. Nakakagulat na nag-alok si Karina na personal na subukan ang kakayahan ng binata. Hindi inaasahan ng prinsipe na may isang tao mula sa 5 upuan ang gustong humawak nito. Tinanong ni Helene kung mayroon bang nakakuha ng kanyang atensyon tungkol kay Van. Malamig na sumagot si Karina na gusto niya lang siyang wasakin para sirain ang kumpiyansang kilos ni Helene. Sa pagbabalik sa school routine ng bida, ang paligid ay puno ng mga usapan tungkol sa klase at mga hindi pa natatapos na gawain. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mag-enroll siya sa akademya. Mula noon, hindi inaasahan, namuhay si Van ng medyo mapayapa sa kabila ng ilang paminsan-minsang panggugulo. Isang araw sa klase, tinanong ng pinakayabang na guro kung maipapaliwanag ni Van ang teorya ng 4 na elemento sa mahika. Agad na tumahimik ang lahat. Ang tanong na iyon ay higit pa sa antas ng klase. Ang guro mismo ay nag-isip ng umatras. Tutal, ayon sa kanya ay hindi man lang marunong bumasa ang mga Garuda. Gayunpaman, sumagot si Van na ito ay isang paraan para patatagin ang 4 na pangunahing salik, ang daloy, densidad, resonansya, at pagkapirmi. Idinagdag niya na pinipigilan ng teorya ang pagtigil ng mahika, nagpapanumbalik ng enerhiya, at nagsilbing batayan para sa mga modernong formula habang nakangiti. Pagkatapos ng demonstrasyong ito, tuluyan nang tumigil ang patuloy na panliligalig. Bukod dito, may mga kaibigan na ngayon si Van tulad ni Ralph na lumitaw na tinatapik siya sa likod at inaanyayahan siyang mananghalian. Nagkomento si Van na medyo nag-aalala siya para sa kanya at kay Fogg. Nang magtanong si Ralph kung bakit, tinawag lang siya ng bida sa cafeteria. Ang sagot ay nag-iwan sa kaibigan na nalilito, sa madaling salita. Ang maikling panahon ng kapayapaan na ito ay nagtatapos nang may isang babaeng lumitaw sa likuran nilang dalawa. Diretsahang tinanong ni Van kung ano ang gusto niya, ngunit tila maliit na bagay lang ang sitwasyon dahil nagkabanggaan lang sila. Para maiwasan ang gulo, pareho silang magalang na humingi ng paumanhin. Bigla, itinutok ng babae ang isang espada sa lalamunan ng bida na nagdulot ng pagkasindak kay Ralph. Sabi niya, ang mga karaniwang tao ay lumuluhod sa harap ng mga maharlika. Ayon sa kanya, sa kaso ng isang Garuda, ang pinakamababang magagawa ay halikan ang lupa. Kalmadong sumagot si Van na walang dahilan para doon dahil lahat sila ay estudyante. Ipinipilit ng babae na ipaalala sa kanya ang kanyang posisyon sa hierarkiyang iyon. Kahit bilang isang veterano, sinabi ni Ralph na sumusobra na ang pananakot na ito. Sinabi niyang wala siyang balak magpadanak ng dugo hanggat nagpakita si Van ng pagsunod na angkop sa kanyang katayuan, isang bagay na malinaw na hindi mangyayari. May katuturan ang pangunahing respeto sa pagitan ng mga veterano at baguhan, ngunit kapag may sumubok na ipilit ang hierarkiyang iyon, gusto ni Van na gawin ang kabaligtaran. Nang sumandal siya sa espada ng babae, hinila nito ang talim pabalik para hindi niya ito mahawakan. Kahit ganoon, nagawa ni Van na pilipitin ang sandata at itulak ito pabalik. Nawala ang kanyang tindig at sa isang kilos, hinigpitan ng babae ang kanyang kamao. Dahil doon, bumagsak ang bigat ng kanyang katawan sa manipis na talim, na ginawa itong kasingdaling mabali tulad ng mga gulay sa ilalim ng matalim na kutsilyo. Nabali ang metal dahil sa pinagsamang pagbaluktot at pagpilipit, na umabot sa hangganan ng tensyon ng material. Tinanong ni Van kung hinaluan niya ng zinc ang espada at nagkomento na may bahid ng paghamak na nakakalungkot na pagbantaan ng isang karaniwang sandata. Ang mga espadang gawa sa zinc ay mura at nakakatagal sa mga tama, maganda para sa pagsasanay ngunit napakasama sa totoong laban. Sumagot ang babae na bawal ang mga totoong talim sa campus at ipinaalala sa kanya na hindi siya bahagi ng 5 crowns. Sa anumang kaso, para sa kanya, tapos na ang kanyang parte doon. Sa sandaling iyon, matapos patunayan ni Van na may lakas siya, lumitaw si Karina na humihingi ng parusa para sa kawalang galang sa isang veterano at sa pagsira sa pag-aari ng iba. Halos hindi makapaniwala si Ralph na naroon mismo ang Sword Princess. Si Van naman, nakilala ang figurang iyon mula sa madugong kasaysayan sa larangan ng digmaan kung saan libo-libo ang namatay sa kanyang kamay. Dahil dito, napaisip siya kung ano ang ginagawa ng isang tulad niya sa loob ng akademya. Sa kanyang unang buhay bilang isang asasin, ilang rebelyon ang yumanig sa kaharian. Sa likod ng mga pangyayari, may isang militanteng paksyon na natira mula sa sekta ng purifikasyon na kilala bilang Circle of White Annihilation.
Sa mga miyembro nito, ang pinakakinatatakutan ay si Karina, isang demonyong eskrimadora na responsable sa pagkamatay ng hindi mabilang na mga bayani. Bagamat nawasak ng kaharian ang Circle sa malaking halaga, ang kaguluhang naiwan nito ang nagsimula ng digmaan para sa paghalili sa trono. Minsan lang siyang nakita ni Van sa larangan ng digmaan. Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit ang isang dating kaaway ng kaharian ay nasa akademya na ngayon. Upang basagin ang katahimikan, inihayag ni Karina na kailangan niyang magpataw ng karagdagang parusa. Ayon sa kanya, ang pagharap sa isang veterano ng tahimik ay isa ring tanda ng kawalang galang. Agad na humingi ng paumanhin si Van, sinasabing hindi niya ito kinilala bilang nakatataas. Lalo lang siyang nainis sa sagot. Sinubukan ni Ralph na ipaliwanag na maipagkabalisa na bahagi siya ng 5 Brilliant Crowns. Inamin ni Van na hindi niya man lang alam kung ano ang ibig sabihin noon. Sa madaling salita, ipinaliwanag nila na ang 5 Crowns ay isang disciplinary council na binubuo ng mga pinakamahuhusay na estudyante. Naging bahagi na ng grupo si Karina mula nang mag-enroll siya sa akademya sa edad na 13. Nagpakita si Van ng tunay na pagkagulat at pinasalamatan siya nito para sa reaksyon. Malinaw na kabilang siya sa mataas na maharlika at itinago ang kanyang katayuan matapos maging isang rebelde. Saglit na naisip ng bida na ito na ang kanyang pagkakataon para alisin siya at maiwasan ang isang rebelyon sa hinaharap. Kung nangyari iyon, hindi man lang magsisimula ang digmaan sa paghalili at hindi kailanman akyat sa trono si Haynes. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Karina ang kanyang talumpati tungkol sa parusa na sinasabing ang pagdadaldal sa harap niya ay isa pang paglapastangan. Nag-anyong depensiba si Van. Sa sandaling iyon, binalaan niya ito na ipapaalala niya kung bakit siya pinapayagang gumamit ng totoong espada. Ang posisyong iyon ay karaniwan sa kanya bago ang isang mabilis na execution strike na napakabilis para makita. Sumigaw si Ralph na humingi na lang ng paumanhin si Van. Itinulak ng bida ang kanyang kaibigan at sinabing kailangan din niyang kumpirmahin ang isang bagay. Itinuring iyon ni Karina na isang hangal na galaw. Nagtitigan silang dalawa mula sa magkabilang dulo ng pasilyo habang nanonood ang ibang mga estudyante na may matinding tensyon. Sa isang iglap, lumitaw si Karina sa kabilang panig, nakasuksok na ang kanyang espada habang bumabagsak na sugatan si Van. Nagmamadaling tumulong si Ralph sa kanyang kaibigan, ngunit walang sinabi ang babae. Sa halip na magpatuloy, nagpasya siyang ipagpaliban ang parusa. Sa kanyang pananaw, hindi karapat-dapat si Van na puksain kaagad. Umalis silang dalawa sa pasilyo, iniwan ang lalaki na sugatan at hindi mapakali. Makalipas ang ilang minuto, tinanong ng tauhan ni Karina kung bakit niya pinatawad ang baguhan. Malayo na, sa wakas ay inihayag ni Karina ang kanyang kalagayan at napaluhod sa lupa. Hindi niya ito pinatawad dahil sa awa, kundi dahil nasugatan din siya. Sa gulat ng kasama niya, ang pinsala ay mula sa tinatawag na pressure points, isang bagay na nabasa lang ni Karina sa mga libro ng martial arts. Ang sakit na kanyang naramdaman ay nagpahirap sa anumang maayos na pagkilos. Nagtanong ang tauhan kung nagpalitan ba sila ng direktang atake. Alam ni Karina nang may ganap na katiyakan na hindi ganoon ang nangyari. Sa sandaling lumapit siya, balak niyang tamaan ang leeg ng lalaki. Gayunpaman, umiwas si Van sa huling sandali at gumanti, direktang tinutumbok ang isang vital point ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang reflex ay ang kusang umatras para umiwas na siyang nagpaliwas sa landas ng espada. Samantala, ang mga kamay ng bida ay kumilos ng may ganap na katumpakan patungo sa pressure point. Iyon ang simula ng isang pinagsamang atake, isang teknik na itinuturo lamang sa ilang mga paaralan ng espada, isang bagay na hindi dapat alam ni Van. Para sa tauhan, panalo si Karina dahil nakatayo pa rin siya. Ipinahayag niyang malinaw ang pagkapanalo at sumang-ayon ng malakas si Karina. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, alam na alam niyang hindi ito totoo. Tutal, ang mga tama sa pressure points ay hindi nakamamatay, na nangangahulugang sinubukan siyang talunin ni Van nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Sa isang totoong komprontasyon, iba sana ang naging resulta. Bukod dito, minamaliit niya ito. Sa inis, sinabi ni Karina na sa susunod, mas magiging handa siya. Pabalik sa pananaw ng bida, habang buhat siya ni Ralph, nagtanong ito tungkol sa detalyeng gustong kumpirmahin ni Van. Sabi niya nag-aalala siya at, natural lang, na curious. Ang lalaki, gayunpaman, ay hindi gaanong binigyan ng importansya ang bagay na yon. Sa kabila ng kanyang masasakit na salita, hindi totoong espada ang gamit ni Karina, at ang kanyang mahika ay iba sa panahon ng lagim. Iyon ay nagpakita ng isang tiyak na antas ng awa. Nagkomento pa si Van na tila wala sa sarili, na nakakagulat na mabait siya. Ang laban na iyon ay nagsilbing kumpirmasyon na ang kasalukuyang Karina ay hindi nakatulad ng dati. Habang papunta sila sa infirmary, iniisip ni Van na marahil posible siyang baguhin sa halip na patayin. Kinabukasan, pumasok ang bida sa silid-aralan at lumakad patungo sa kanyang mesa gaya ng dati. Gayunpaman, napansin niyang napakaraming mata ang nakatingin sa kanya. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto sa malayo, ngunit nagsimulang makarinig ng mga bulungan tungkol sa paghamon niya sa isa sa 5 crowns. Dahil dito, medyo hindi siya mapakali. Di nagtagal, lumitaw sina Ralph at Falk, sinasabihan siyang huwag pansinin ang mga hangal na yon.
Mukhang determinado ang dalawa na tulungan siyang humingi ng tawad. Nilinaw ni Van na hindi ito ang kanyang intensyon. Nagkomento siya na noong una silang nagkita, hindi naman sila ganoon kapakialamero. Gayunpaman, pinasalamatan niya sila sa kanilang pag-aalala at sinabing siya na lang ang bahala. Kung gusto niyang maiwasan ang trahedya sa hinaharap, kailangan niyang harapin si Karina ngayon. Sa anumang kaso, hindi siya naniniwala na may dapat siyang ikatakot sa mga estudyanteng pandisiplina. Sa sandaling ito lumitaw ang ginang ng bulaklak ng yelo, hinihiling na makausap si Van. Natural, nagtanong ang bida kung bakit dahil malapit nang magsimula ang klase. Nagpumilit lang si Helene, sinasabing hindi magtatagal ang usapan. Dahil sa kuryosidad, pumayag si Van at sabay na umalis ang dalawa sa silid. Nagdulot ito ng pangkalahatang pagkagulat dahil hindi lang niya kilala ang ginang ng bulaklak ng yelo, kundi kaswal pa niya itong kinausap. Kalaunan, sa isang tahimik na lugar, ipinaliwanag ni Helene na inatasan siyang subukan ang kanyang mga kakayahan. Nagkomento si Van na dapat sinabi ito sa simula pa lang. Humingi siya ng paumanhin, sinasabing hindi niya inaasahan na ganoon kabilis lumala ang mga bagay, lalo na sa paglapit ni Karina. Inilarawan siya ni Helene bilang pinakatuktok sa mga maharlika at hinaharap na pinuno ng bahay luthier sa kabila ng kanyang edad. Gayunpaman, sinabi ni Van na hindi niya ito tinitingnan bilang isang henyo lamang. Ipinaliwanag niya na nararamdaman niyang tinalikuran na ni Karina ang lahat maliban sa espada. Nagulat si Helene nang marinig ito, ngunit inamin na totoo ito. Noong una, si Karina ay isa lamang anak sa labas ng bahay luthier. Hindi man lang niya matutunan ang pangunahing asal ng maharlika. Sa edad na 1-0, gayunpaman, tinalo niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na 17 sa isang kaswal na duelo. Siya ang lehitimong tagapagmana. Dahil sa kanyang talento sa espada, sinimulang ituring si Karina bilang isang opisyal na anak. Gayunpaman, lumaki siyang napapaligiran ng inggit at walang pagmamahal. Tungkol sa kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, nagkomento si Helene na mahilig magsismisan ang mga maharlika. Gayunpaman, bago pumasok si Karina sa akademya, nakita siya ni Helene na nag-iisa sa isang kaganapan. Malayo siya sa lahat, nakatitig sa kanyang ama mula sa likuran na may blangkong tingin para sa isang napakabata. Iminungkahi ni Van na dapat niyang kinausap si Karina noong panahong iyon. Sumagot si Helene na hindi niya kaya. Dahil pareho silang galing sa malalaking pamilya, anumang pilit na paglapit ay ituturing na isang pampulitikang insulto. Itinuturing ni Van yon na isang napakaproblematikong sitwasyon. Inaamin ni Helene na dati siyang nakatali sa mga ugnayang iyon. Si Karina naman, sa kabilang banda, ay tila walang pakialam. Lagi niyang nararamdaman na maaaring tahakin ng dalaga ang isang mapanganib na landas balang araw. Tinanong ni Van kung ano ang gagawin ni Helene kung mangyari iyon. Sumagot siya na pipigilan niya ito dahil matagal na niyang tinatakasan ang responsibilidad na iyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsimulang maintindihan ng bida ang lahat. Ang mga kakayahan ni Helene bilang isang salamangkero ay kapantay ng sa ibang mga bayani, ngunit hindi kailanman nabunyag ang kanyang pangalan. Marahil sinubukan niyang pigilan si Karina noong naging rebelde ang dalaga at nauwi sa pagkamatay sa komprontasyong iyon. Kahit wala pang pagkakataong gumawa ng pangalan para sa sarili, at habang nagsasabi ng mga bagay na kayang umantig sa sinuman, hiniling ni Helene kay Van na huwag siyang ituring na kaawa-awa. Sumagot siya na naiintindihan niya, ngunit inamin na ang pagkarinig sa kwentong iyon ay lalo lang siyang ginanahang kumilos. Ngayon ay determinado siyang durugin ang anumang pagsisisi na maaaring dala ni Karina. Dati, walang sinuman ang nakapigil sa kanya, ngunit ngayon ay may tunay na pagkakataon si Van na putulin ang kasamaan mula sa ugat nito. Sa kaloob-looban, inamin ni Helene na maaaring iyon mismo ang inaasahan niyang marinig. Tinanong niya kung may plano na ba ang binata. Sumagot si Van na hindi siya kailanman kikilos ng walang plano. Nang tanungin kung ano ito, hiniling niya kay Helene na sundan siya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng mga gawain, hinanap din siya ng mga kaklase ng bida. Nagkomento si Falk na masyado na silang nakikialam sa buhay niya. Si Ralph naman, sa kabilang banda, ay umamin na nagtataka sa pagkawala ni Van matapos makipagkita kay Helene at sumang-ayon si Falk. Di nagtagal, natanaw ng dalawa ang bida sa di kalayuan. Gayunpaman, hindi siya nakatayo lang. Nasa kalagitnaan siya ng laban kontra mismo sa ginang ng bulaklak ng yelo. Pareho silang tumalsik dahil sa lakas ng pagtama. Sarkastikong tinanong ni Helene kung saan nakatingin si Van at ginamit ang kanyang ice magic, ang hardin ng 1,000 tinik. Napatulala sina Ralph at Falk. Pumwesto si Van sa harap nila sa huling sandali. Gamit ang isang martial arts strike, tuluyan niyang winasak ang mahika. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawa at nagkomento na tamang-tama ang dating nila. Di nagtagal, hiniling niya sa kanila na sumali sa kanya.